Isang milyonaryo ang nag-akusa sa isang batang kahera ng supermarket ng pagnanakaw at 2 oras ang lumipas, nagulat siya nang makita ang mga sisisi ng tindahan. Sumisikat ang araw sa lungsod, binabaha ng ginintuang liwanag ang mga mataas na gusali at mga masikip na lansangan. Sa pinakamataas na palapag ng isa sa mga gusaling ito, si Miguel Reyes ay nakatingin sa labas mula sa kanyang opisina, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa malayo. Sa edad na 55, siya ang larawan ng tagumpay, perpektong Amerikana, buhok na bahagyang may puting hibla, at posturang nagpapakita ng otoridad. Gayunpaman, ang kanyang mga matang kulay kayumanggi, na dating may buhay at sigla, ngayon ay tila malungkot, na parang may dinadala itong mabigat na mga sikreto. Bumuntong hininga si Miguel at kinuha ang kanyang maletin. Oras na para sa kanyang buwanang pagbisita sa isa sa kanyang mga supermarket, isang tradisyon na pinapanatili niya mula nang itatag niya ang kanyang negosyo, 3 dekada na ang nakalipas. Habang bumababa ang elevator, ang kanyang isipan ay naglalakbay, tulad ng dati, patungo sa alaala ni Ligaya, ang kanyang 8 taong gulang na anak na babae na nawala ng walang bakas 7 taon na ang nakalipas. Ang supermarket ay puno ng mga tao nang pumasok si Miguel. Napansin siya ng mga empleyado at mga customer. Ang ilan ay yumuyuko ng may respeto, ang iba ay nagmamadaling umiwas sa kanyang daraanan. Nilakad ni Miguel ang mga pasilyo ng may kritikal na mata, paminsan-minsang tumitigil upang suriin ang isang produkto o magtanong sa isang empleyado. Noon niya nakita, isang dalagang mga 15 taong gulang, buhok na kulay kayumanggi na nakatali sa likod, mga matang kulay berde, at may magandang ngiti habang tinutulungan ang isang matandang babae na abutin ang isang produkto sa mataas na estante. Sa isang sandali, ang puso ni Miguel ay tumibok ng malakas. Ang ngiting iyon kahawig na kahawig ng sa kanyang ligaya. Umiling si Miguel upang iwaksi ang mga iniisip na iyon at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Gayunpaman, nang makarating siya sa seksyon ng prutas at gulay, napansin niya ang isang kakaiba, ang kanyang Rolex na gintong relo, na nagkakahalaga ng mahigit 50,000 piso, ay wala na sa kanyang pulso. Ang kanyang pag-aalala ay mabilis na naging galit. Tumingin si Miguel sa paligid, hinahanap ang magnanakaw, nang matuon muli ang kanyang mga mata sa dalagang may magandang ngiti. Nasa cashier na siya ngayon, nagsisilbi sa isang customer. Nang hindi nag-iisip, lumapit si Miguel ng mabilis. "Ikaw," sigaw niya, itinuturo ang dalaga. "Nasaan ang aking relo?" Ang dalaga, na ang name tag ay nakasulat na Marikit, ay tumingin sa kanya ng may pagkalito. "Pasensya na po, hindi ko po alam ang pinag-uusapan nyo." "Huwag kang magmaang-maangan sa akin," galit na sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay tumataas sa bawat salita. "Nakita kitang malapit sa akin kanina. Ibalik mo ang aking Rolex ngayon din o tatawag ako ng pulis." Namutla ang mukha ni Marikit, ang kanyang mga matang berde ay lumalaki sa takot at pagkagulat. "Ginoo, sinumpaan ko po na wala akong kinuha. Pwede niyo po akong halughugin kung gusto ninyo pero wala po talaga akong." "Tumahimik ka," sigaw ni Miguel na naakit ang pansin ng lahat sa supermarket. "Manager, tawagan mo ang seguridad ngayon din, gusto kong tingnan ang mga sisi at itsek ang magnanakaw na ito." Ang manager, isang kinakabahang lalaki sa gitna ng kanyang edad, ay tumango ng mabilis at tumakbo patungo sa opisina ng seguridad. Si Marikit, samantala, ay nanatili sa kanyang pwesto, bahagyang nanginginig ngunit nakataas ang ulo, ang kanyang mga mata ay hindi umiiwas sa mga mata ni Miguel. "Ginoong Reyes," sabi niya sa nanginginig ngunit matatag na boses, "tinitiyak ko po sa inyo na nagkakamali kayo. Hindi po ako magnanakaw at lalo na po sa inyo. Pakiusap, dapat may ibang paliwanag dito." Tiningnan siya ni Miguel ng may paghamak. "Ang tanging paliwanag ay isa kang magnanakaw. Malamang nakita mo ang pagkakataon at sinamantala mo ito. Magkano sa tingin mo ang makukuha mo para sa reloj na yon sa black market? Isang taong sahod mo." Ang mga salita ni Miguel ay parang mga patalim at naramdaman ni Marikit na paparating na ang mga luha. Gayunpaman, nanatili siyang matatag. "Ginoo, nauunawaan ko po na galit kayo pero pakiusap na huwag niyo akong insultuhin. Matapat po akong tao at masipag akong magtrabaho. Hindi ko kailangan magnakaw ng anumang bagay." Sa oras na yon, bumalik ang manager, pawis na pawis. "Ginoong Reyes, tiningnan na po namin ang mga sisiye ng nakaraang 30 minuto. Humarap si Miguel sa kanya, isang ngiti ng tagumpay ay nabubuo sa kanyang mga labi. "O, ano? Nasaan ang aking relo?" Nilunok ng manager ang kanyang laway, halatang hindi komportable.
Ginoo, ang iyong relo nahulog po mula sa iyong pulso habang iniinspeksyon ninyo ang mga produkto sa pasilyo 3. Nasa ilalim po ng istante ng delata. Isang nakamamatay na katahimikan ang bumagsak sa supermarket. Naramdaman ni Miguel na namumutla ang kanyang mukha, ang kahihiyan at pagkakasala ay mabilis na pumalit sa kanyang galit. Si Marikit, sa kanyang bahagi, ay huminga ng malalim sa ginhawa, ngunit ang kanyang mga mata ngayon ay nagningning na may halong sakit at galit. Ako eh. Nauutal si Miguel, ngunit ang mga salita ay tila nabubuhol sa kanyang lalamunan. Pwede na po ba akong bumalik sa trabaho ko, Ginoo? Tanong ni Marikit, ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo. Tumango si Miguel ng mabagal, hindi kayang tumingin sa kanyang mga mata. Habang tumatakbo ang manager upang kunin ang relo, may napansin si Miguel na hindi niya nakita kanina sa kanyang galit, isang maliit na kwintas na nakasabit sa lid ni Marikit. Isang kwintas na kilalang-kilala niya saan man sa mundo. Ang parehong kwintas na ibinigay niya kay Ligaya isang araw bago siya nawala. Parang tumigil ang mundo para kay Miguel. Ang mga boses sa paligid niya ay naging malayo, at ang tanging nakikita niya ay ang maliit na piraso ng metal na kumikinang sa balat ni Marikit. Ang kwintas na yan eh. Bulong niya, inilalahad ang nanginginig na kamay patungo rito. Si Marikit, bilang instinto, ay umurong, ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kwintas. Bakit po? Ano po ang problema dito? Tiningnan siya ni Miguel, talagang tiningnan siya sa unang pagkakataon. Ang mga matang iyon, ang ilong, ang mga labi. Paano niya hindi nakita ito noon? Saan mo nakuha yan? Tanong niya, ang kanyang boses ay halos pabulong. Napakunot ang noo ni Marikit, halatang naguguluhan sa biglang pagbabago ng kilos ni Miguel. Taglay ko na ito noon pa. Ito ang tanging bagay na mayroon ako mula sa aking nakaraan. Lumaki ako sa ampunan at ito lang ang tanging naiwan sa akin mula sa aking tunay na pamilya. Parang sinampal ang mga salita kay Miguel. Ang kanyang isipan ay gumagana ng mabilis, kumokonekta ng mga tuldok, naaalala ang mga petsa. Ang edad ni Marikit ay katumbas ng edad ni Ligaya ngayon. Ang kwintas, ang pagkakahawig. Marikit, sabi niya, ang kanyang boses ay bahagyang nababasag, kailangan mong makinig sa akin ng mabuti. Ang kwintas na yan ibinigay ko iyan sa aking anak na babae, maraming taon na ang nakalipas. Nawala siya noong siya ay 8 taong gulang at hindi ko nahi. Ang mga salita ay namatay sa kanyang lalamunan nang makita niya ang gulat sa mukha ni Marikit. Umurong muli ang dalaga, ang kanyang kamay ay nakahawak pa rin sa kwintas na parang ito ang kanyang tanging pag-asa. Hindi, sabi niya, umiiling. Hindi maaari ito. Kayo ay kababang-kaba ako ng pagnanakaw. Hindi ninyo pwedeng basta sabihin na ako ay na maaaring ako ay di. Pakiusap, nagmamakaawa si Miguel, inilalahad ang kanyang kamay sa kanya. Alam kong kababang-kaba ko lang ng isang malaking pagkakamali, pero ito ay mas malaki pa roon. Kung may posibilidad na ikaw si Ligaya, ang aking anak, kailangan nating malaman. Tiningnan siya ni Marikit, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito, takot, at bahagyang may iba pa pag-asa. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Napakarami nito. Sa sandaling iyon, bumalik ang manager dala ang relo, at binasag ang tensyon sa pagitan nila. Ginoong Reyes, narito po ang inyong relo. Nasa perpektong kondisyon pa rin ito. Kinuha ni Miguel ang relo nang hindi nag-isip, hindi inilalayo ang kanyang mga mata kay Marikit. Salamat, bulong niya. Pagkatapos, nakaharap kay Marikit, sinabi niya, alam kong ito ay biglaan at wala akong karapatan na humingi ng anuman mula sa iyo pagkatapos ng paraan ng pakikitungo ko sa iyo. Pero, pakiusap, maaari ba tayong mag-usap? Marami akong kailangang malaman, maraming dapat ipaliwanag ni. Tumingin si Marikit sa kanyang paligid, napansin na lahat ng mga mata ay nakatingin sa kanila. Ang mga customer at empleyado ay nanonood sa eksena na may halong kuryosidad at pagkamangha. Hindi dito, sabi niya sa wakas. Matatapos ang shift ko sa 1 oras. Kung talagang gusto mong makipag-usap, maaari tayong magkita sa kapehan sa kanto. Tumango si Miguel, nagpapasalamat sa pagkakataon. Nandoon ako, pangako niya. Habang bumabalik si Marikit sa kanyang pwesto sa cashier, halatang nanginginig pa rin, naglakad si Miguel patungo sa labasan ng supermarket. Ang kanyang isipan ay isang pag-ikot ng mga emosyon, kasalanan sa hindi makatarungang pag-akusa kay Marikit, pag-asa sa posibilidad na natagpuan niya ang kanyang nawawalang anak, at takot na ito ay isang malupit na pagkakataon lamang.
Paglabas niya sa kalye, sinisilaw siya ng sikat ng araw. Ipikit ni Miguel ang kanyang mga mata, inaayon sa liwanag, at sa isang sandali, inakala niyang nakita niya ang anino ni Ligaya, ang kanyang 8 taong gulang na anak, na tumatakbo sa kanya na nakabukas ang mga braso. Ngunit nang liniwin niya ang kanyang paningin, nawala ang imahe, at naiwan lamang ang ingay ng lungsod. Sa isang nanginginig na buntong hininga, naglakad si Miguel patungo sa kapehan. Ang susunod na oras ay magiging pinakamahabang oras ng kanyang buhay, ngunit maaari ring ito ang simula ng isang bagay na inakala niyang nawala na magpakailanman, ang pag-asa. Ang kapehan sa kanto ay isang komportableng lugar, may amoy ng sariwang kape na pumupuno sa hangin at mahina at masayang mga pag-uusap na pumupuno sa lugar. Si Miguel Reyes, na nakaupo sa isang mesa na malayo sa pintuan, ay walang ganang hinalo ang kanyang kape nang hindi iniinom ito. Hindi niya inalis ang kanyang mga mata sa pintuan, sabik na naghihintay sa pagdating ni Marikit. Ang mga minuto ay dumaan na parang mga oras, at sa bawat segundo na lumipas, ang isipan ni Miguel ay napupuno ng higit pang mga duda at tanong. Paano kung nagdesisyon si Marikit na huwag pumunta? Paano kung ang lahat ay isang malupit na pagkakataon lamang? Paano niya maipapaliwanag ang kanyang pag-ugali sa supermarket? Habang ang orasan ay tumatakda ng 1 oras mula sa kanilang pagkikita sa supermarket, bumukas ang pinto ng kapehan. Pumasok si Marikit, ang kanyang paningin ay naghahanap sa lugar hanggang sa matuon kay Miguel. Sa isang saglit, parang nag-aalinlangan siya, ngunit pagkatapos ay pinatigas niya ang kanyang mga balikat at naglakad patungo sa kanya. Ginoong Reyes, sabi niya, ang kanyang boses ay tense ngunit magalang. Mabilis na tumayo si Miguel, halos natapunan ang kanyang kape. Marikit, salamat sa pagdating. Umupo ka, pakiusap. Umupo ang dalaga sa harap niya, ang kanyang mga kamay ay magkahawak sa ibabaw ng mesa, ang kwintas ay bahagyang kumikinang sa ilalim ng ilaw ng kapehan. Una sa lahat, simula ni Miguel, nais kong humingi ng tapat na paumanhin sa aking pag-ugali sa supermarket. Hindi ito maaaring patawarin at nauunawaan ko kung hindi mo ako maaaring patawarin. Tiningnan siya ni Marikit ng tahimik sa loob ng isang sandali bago sumagot. Pinahahalagahan ko ang inyong paumanhin, Ginoong Reyes. Ngunit mauunawaan niyo na ang isang paumanhin ay hindi bubura sa nangyari. Inakusahan niyo ako ng pagnanakaw sa harap ng lahat ng mga kasamahan ko at mga customer. Iyon ay hindi madaling makalimutan. Tumango si Miguel, ang kahihiyan ay malinaw sa kanyang mukha. Alam ko at hindi ko inaasahan na makalimutan mo ito. Inaasahan ko lang na mabigyan mo ako ng pagkakataon na ipaliwanag at, siguro, maintindihan kung ano ang nangyayari dito. Huminga ng malalim si Marikit. CJ, pag-usapan natin ang tungkol sa kwintas na ito, at kung bakit sa tingin mo ay maaari akong anak mo. Kinuha ni Miguel mula sa kanyang bulsa ang isang luma ng litrato at inilagay ito sa mesa. Doon, makikita ang isang maliit na batang babae na may edad na 8 taon, may makinang na berdeng mga mata at isang maliwanag na ngiti. Sa palibot ng kanyang leeg ay nakasabit ang parehong kwintas na suot ni Marikit ngayon. Ito si Ligaya, ang aking anak, sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay nababasag sa emosyon. Nawala siya 7 taon na ang nakalipas, matapos ang kanyang ika-8 kaarawan. Ibinigay ko sa kanya ang kwintas na yan isang araw bago yon. Isa itong natatanging piraso, idinisenyo partikular para sa kanya. Kinuha ni Marikit ang litrato na may nanginginig na mga kamay, ang kanyang mga mata ay nagpalipat-lipat mula sa imahe kay Miguel at pabalik. Hindi ko matandaan ang anumang bagay bago ang ampunan. Sinabi nila sa akin na natagpuan nila akong nag-iisa sa kalye nang ako ay mga 8 taong gulang. Wala akong pagkakakilanlan, tanging ang kwintas na ito lamang. Naramdaman ni Miguel na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Marikit, ayos lang ba sa'yo kung magsagawa tayo ng DNA test? Alam kong malaking bagay ito, pero ito ang tanging paraan para masigurado tayo. Nanatiling tahimik si Marikit sa ilang sandali, ang kanyang mga daliri ay naglalambing sa kwintas. Sa wakas, tumingin siya kay Miguel. Sige, sabi niya ng mahina. Magsagawa tayo ng test. Pero gusto kong maintindihan mo, Ginoong Reyes. Kahit na lumabas na ako nga si Ligaya, hindi nito binabago ang nakaraang 7 taon ng aking buhay. Hindi nito binabago kung sino ako ngayon. Tumango si Miguel, may halong ginhawa at pagkabalisa sa kanyang mukha. Nauunawaan ko, Marikit. At ipinapangako ko na, anuman ang resulta, irerespeto ko ang iyong mga desisyon.
Ang mga sumunod na araw ay naging parang roller coaster ng emosyon para sa kanilang dalawa. Mabilis na inayos ni Miguel ang isang pribadong DNA test, sabik na makakuha ng mga sagot sa lalong madaling panahon. Habang naghihintay sila sa mga resulta, nagpatuloy si Marikit sa kanyang normal na buhay, nagtatrabaho sa supermarket, at nakikitungo sa mga kuryosong tingin ng kanyang mga kasamahan na nasaksihan ang insidente. Isang linggo pagkatapos, nakatanggap si Miguel ng tawag mula sa laboratorio. Binuksan niya ang sobre na naglalaman ng mga resulta na may nanginginig na mga kamay. Ang kanyang mga mata ay nagdaan sa dokumento, at tumigil sa huling linya, probabilidad ng pagiging ama, 79.777%. Habang ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok, tinawagan ni Miguel si Marikit at hiniling na magkita muli sila sa kapehan. Nang dumating siya, ibinigay niya ang sobre nang hindi nagsasalita. Binasa ni Marikit ang dokumento, ang kanyang mga mata ay lumalaki ng lumalaki sa bawat linya. Nang matapos siya, tumingin siya kay Miguel, ang mga luha ay nabubuo sa kanyang mga mata. Totoo nga, bulong niya. Ako si Ligaya. Naramdaman ni Miguel na isang mabigat na pasanin ang nawala sa kanyang mga balikat, tanging para mapalitan ng isa pa. Natagpuan niya ang kanyang anak, ngunit ano ang ibig sabihin nito para sa kanilang dalawa ngayon? Marikit. Ligaya, simula niya, hindi sigurado kung paano siya tatawagin. Alam ko na ito ay nakakagulat. Gusto kong malaman mo na hindi ko inaasahan na magbabago ang mga bagay sa isang gabi. Pero gusto kong magkaroon ng pagkakataon na makilala ka, na maging bahagi ng iyong buhay kung papayagan mo ako. Tumango si Marikit ng dahan-dahan, pinoproseso pa rin ang impormasyon. Kailangan ko ng oras, sabi niya sa wakas. Ito ay nagbabago ng lahat ng akala kong alam ko tungkol sa aking sarili. Kailangan kong mag-isip, kailangan kong maintindihan kung ano ang ibig sabihin nito para sa akin. Tumango si Miguel, iginagalang ang kanyang desisyon. Siyempre. Gamitin mo ang oras na kailangan mo. Nandito ako kapag handa ka nang makipag-usap. Habang tumatayo si Marikit para umalis, hindi maiwasan ni Miguel na mapansin kung gaano siya kahawig ng kanyang yumaong asawa. Ang parehong postura, ang parehong determinasyon sa kanyang mga mata. Nagtataka siya kung gaano karami ng ligaya ang natitira kay Marikit, at gaano karami ang nagbago sa nakaraang 7 taon. Ang mga sumunod na araw ay naging isang ipu-ipo ng emosyon para sa kanilang dalawa. Nakikibaka si Miguel sa pagkakasala na hindi niya natagpuan ang kanyang anak ng mas maaga, nagtatanong kung ano ang nangyari sa 7 taong iyon na pinaglayo sila. Si Marikit, sa kanyang bahagi, ay nahaharap sa isang krisis ng pagkakakilanlan. Siya ba si Marikit o ligaya? Paano nababagay ang bagong impormasyong ito sa buhay na itinayo niya para sa kanyang sarili? Samantala, sa isang high-security na bilangguan sa labas ng lungsod, si Roberto Santos, ang dating kasosyo ni Miguel, ay tumatanggap ng hindi inaasahang bisita. Isang bantay ay lumapit sa kanyang selda na may sobre sa kamay. Santos, may sulat ka, sabi ng bantay, na isinusuot ang sobre sa puwang ng pinto. Kinuha ni Roberto ang sobre ng may kuryosidad. Hindi siya karaniwang nakakatanggap ng liham. Nang buksan niya ito, lumaki ang kanyang mga mata nang makita ang laman. Isang kamakailang litrato ni Marikit na nagtatrabaho sa supermarket, at isang tala na nagsasabing simpleng, natagpuan niya siya. Isang malaswang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Roberto. Kaya sa wakas ay natagpuan mo siya, aking dating kaibigan, bulong niya sa kanyang sarili. Pero ang tanong ay, handa ka ba sa mga kahihinatnan? Naging linggo ang mga araw, at ang mga linggo ay naging isang buwan. Si Marikit, na nakikibaka pa rin sa pagbubunyag ng kanyang tunay na pagkakakilanlan, ay napanatili ang kanyang distansya kay Miguel, nakikipag-ugnayan lamang sa pamamagitan ng mga paminsan-minsang text message. Si Miguel, na iginagalang ang kanyang espasyo, ay masaya sa pagkaalam na ang kanyang anak ay buhay at ligtas, bagaman ang emosyonal na distansya sa pagitan nila ay lubhang masakit para sa kanya. Isang hapon, habang nagtatapos si Marikit ng kanyang shift sa supermarket, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Miguel. Marikit, alam kong kailangan mo ng oras at espasyo, at iginagalang ko iyon. Pero may mga bagay tungkol sa iyong pagkawala na sa tingin ko ay dapat mong malaman. Pwede ba tayong magkita bukas? Nangangako akong hindi kita pipilitin ng higit sa kung ano ang komportable ka. Tiningnan ni Marikit ang mensahe sa loob ng ilang minuto, nag-aatubili sa loob. Sa wakas, sumagot siya ng simpleng sige. Parehong kapehan, 3 yan.
Kinabukasan, dumating si Miguel sa kapehan kalahating oras bago ang usapan, kinakabahan at balisa sa kung ano ang kailangan niyang ihayag. Nang pumasok si Marikit, agad niyang napansin ang tensyon sa mukha ni Miguel. Salamat sa pagdating, sabi ni Miguel habang umuupo si Marikit sa harap niya. Tungkol saan ito, tanong ni Marikit, diretsahan. Huminga ng malalim si Miguel. Tungkol ito sa gabi nang nawala ka at tungkol kay Roberto Santos. Ang pangalan ay nagpalakas ng tensyon kay Marikit. Si Roberto Santos. Ang dating kasosyo mo. Ano ang kinalaman niya dito? Lahat, sagot ni Miguel na may kalungkutan. Si Roberto siya ang nag-orchestrate ng iyong pagdukot. Ang revelasyon ay bumagsak na parang bomba kay Marikit. Ano? Bakit? Paano mo nalaman? Kinuha ni Miguel ang isang folder mula sa kanyang malet at inilagay ito sa mesa. Ilang taon na ang nakalipas, kumuha ako ng pribadong investigador upang ipagpatuloy ang investigasyon sa iyong pagkawala. Nakahanap siya ng ebidensya na inuugnay si Roberto sa insidente. Umamin siya sa lahat ng harapin ko siya bago siya inaresto para sa pandaraya. Binuksan ni Marikit ang folder na may nanginginig na mga kamay, ang kanyang mga mata ay nagbabasa ng mga dokumento at larawan na nagdedetalye ng investigasyon. Pero bakit? Bakit niya ako dinukot? Isinara ni Miguel ang kanyang mga mata, ang sakit ay malinaw sa kanyang mukha. Para sa pera at kapangyarihan. Gusto ni Roberto na kunin ang kontrol ng kumpanya. Alam niya na kung dukutin ka, masyadong ako magiging wasak para mag-focus sa negosyo. Binalak niyang gamitin iyon para makuha niya ang kontrol. Naramdaman ni Marikit na nahihirapan siyang huminga. Ang buong buhay niya, o hindi bababa sa kung ano ang naaalala niya nito, ay hinubog ng kasakiman ng isang lalaking hindi niya kilala. Paano ang ampunan? Paano ako napunta doon? Ayon sa pag-amin ni Roberto, itinago kanya sa isang panahon, ngunit naging komplikado ang mga bagay. Natatakot na madiskubre, iniwan kanya sa isang malayong lungsod, alam na malamang ay matatapos ka sa isang ampunan. Ang mga luha ay nagsimulang tumulo sa mga pisngi ni Marikit. Mga taon ng mga katanungang walang sagot, ng pakiramdam na inabandona at walang ugat, lahat ay may bagong at masakit na kahulugan ngayon. Bakit hindi mo sinabi sa akin ito noon pa? Tanong niya, ang kanyang boses ay nagtataglay ng emosyon. Inilahad ni Miguel ang kanyang kamay sa mesa, ngunit tumigil bago hawakan ang kamay ni Marikit. Gusto kitang protektahan. Gusto kong makasiguro na ikaw nga si Ligaya bago ihayag ang isang bagay na napakasakit. At sa totoo lang, natakot ako. Takot na sisisihin mo ako sa hindi pagprotekta sa iyo, sa hindi paghanap sa iyo ng mas maaga. Bigla na lang tumayo si Marikit, kailangan ng espasyo para maproseso ang lahat ng impormasyong ito. Kailangan ko ng hangin, sabi niya, mabilis na naglalakad patungo sa labasan. Sinundan siya ni Miguel, nag-aalala. Marikit, pakiusap, alam kong napakarami nito para sa iyo, pero Hindi, sigaw ni Marikit, humaharap sa kanya sa sidewalk sa labas ng kapehan. Wala kang ideya kung ano ito para sa akin. Ang buong buhay ko, ang buong pagkakakilanlan ko, ay isang kasinungalingan. At ikaw alam mo at hindi mo sinabi sa akin. Pasensya na, sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Alam kong dapat sinabi ko sa iyo ng mas maaga, pero natakot akong mawala ka ulit. Tiningnan siya ni Marikit, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at sakit. Nawala na ako sa iyo 7 taon na ang nakalipas, Miguel. At ngayon na yon hindi ko alam kung sino ako. Hindi ko alam kung ako ba si Marikit o Ligaya. Hindi ko alam kung maaari akong maging anak mo. Sa mga salitang iyon, tumalikod si Marikit at mabilis na lumayo, iniwan si Miguel na mag-isa sa sidewalk, wasak at hindi alam kung ano ang gagawin. Samantala, sa bilangguan, si Roberto Santos ay tumanggap ng isa pang hindi inaasahang bisita. Sa pagkakataong ito ay ang kanyang abogado. Santos, sabi ng abogado, may balita ako. Nakahanap kami ng isang teknikalidad sa iyong kaso. May posibilidad na makakuha kami ng makabuluhang pagbabawas ng iyong sentensya, marahil kahit maaga kang mapalaya. Ngumiti si Roberto, ang kanyang mga mata ay kumikinang ng mali siya. Napakaganda, sabi niya. Mukhang ang mga bagay ay malapit ng maging napaka-interesante para sa mga Reyes. Ang mga sumunod na araw sa revelasyon ay naging isang pag-ikot ng emosyon para kay Marikit.
Inilubog niya ang kanyang sarili sa kanyang trabaho sa supermarket, sinusubukang panatilihin ang isang anyo ng normalidad habang ang kanyang isipan ay gumagala sa mga tanong na walang sagot at magkasalungat na emosyon. Sa gabi, gumugol siya ng oras sa pagtingin sa mga lumang larawan ni Ligaya na ibinigay ni Miguel, naghahanap sa batang ngumingiti ng isang bahid ng taong naging siya. Si Miguel, sa kanyang bahagi, ay iginagalang ang espasyong kailangan ni Marikit, ngunit kinakain siya ng pag-aalala. Bawat araw na lumilipas ng walang balita mula sa kanya ay isang pagpapahirap. Nagdududa siya sa pagitan ng pagnanais na protektahan siya at ng pangangailangan na bigyan siya ng kalayaan upang maproseso ang lahat sa sarili niyang paraan. Isang linggo pagkatapos ng kanilang huling pag-uusap, sa wakas ay nagpadala si Marikit ng mensahe kay Miguel, "Kailangan kong makipag-usap sa'yo. Pwede ka bang pumunta sa aking apartment ngayong gabi?" Natuwa ang puso ni Miguel nang mabasa ang mensahe. Sumagot siya kaagad, kinukumpirma na darating siya. Nang gabing iyon, natagpuan ni Miguel ang kanyang sarili sa harap ng pinto ng simpleng apartment ni Marikit. Ang kanyang kamay ay bahagyang nanginginig habang pinindot niya ang doorbell. Nang buksan ni Marikit ang pinto, agad napansin ni Miguel ang maitim na mga bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, patunay ng mga gabing walang tulog. "Pumasok ka," sabi ni Marikit, ang kanyang boses ay pagod ngunit matatag. Nang nasa loob na, napansin ni Miguel ang maliit ngunit komportableng espasyo. Mga larawan ni Marikit kasama ang mga kaibigan mula sa ampunan at mga katrabaho ang nagpapaganda sa mga dingding, isang tunay na paalala sa buhay na itinayo niya nang wala siya. "Nag-iisip ako ng mabuti," simula ni Marikit, umuupo sa sofa at nagsasabi kay Miguel na gawin din yon. "Tungkol sa kung sino ako, tungkol sa aking nakaraan, tungkol sa lahat." Tumango si Miguel, matyagang naghihintay na siya ay magpatuloy. "Hindi ko maipagkakailan na ako si Ligaya," sabi ni Marikit, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kanyang magkahawak na mga kamay. "Malinaw ang mga ebidensya. Pero hindi ko rin pwedeng basta itigil ang pagiging Marikit. Ito ang taong naging ako, ang buhay na itinayo ko." "Nauunawaan ko," sabi ni Miguel ng malumanay. "Hindi ko inaasahan na iiwan mo kung sino ka ngayon." Umangat ang tingin ni Marikit, ang kanyang mga mata ay nagtatagpo sa kay Miguel. "Gusto kitang makilala, Miguel. Gusto kong malaman ang tungkol sa pamilyang pinanggalingan ko, tungkol sa buhay na mayroon ako dati. Pero kailangan mong maintindihan na ito ay mangyayari sa aking mga kondisyon. Hindi ako pwedeng bumalik agad sa pagiging maliit mong Ligaya." Naramdaman ni Miguel ang isang paghahalo ng ginhawa at pag-asa. "Siyempre, ano ang gusto mong itawag ko sa'yo?" "Marikit," sagot niya na may maliit na ngiti. "Sa ngayon." "Marikit," inulit ni Miguel, tumango. "Handa akong gawin ito kung paano mo gusto. Gusto ko lang ng pagkakataon na maging bahagi ng iyong buhay." "Mabuti," sabi ni Marikit, umuupo ng tuwid. "Dahil may ilang kondisyon ako. Una, gusto kong malaman ang lahat tungkol kay Roberto Santos at ang pagdukot sa akin. Wala nang mga sikreto, wala nang pagtatangkang protektahan ako. Kailangan ko ang buong katotohanan." Taimtim na tumango si Miguel. "Sasabihin ko sa iyo ang lahat, pangako ko." Pangalawa, ipinagpatuloy ni Marikit, "Gusto kong panatilihin ang aking trabaho sa supermarket at ang aking apartment kahit sa ngayon. Hindi pa ako handa na ilubog ang sarili ko sa isang buhay ng luho na hindi ko kilala." "Nauunawaan ko," sabi ni Miguel, bagaman ang isang bahagi niya ay nananabik na maibigay sa kanya ang lahat ng wala sa kanya sa mga taong ito. At pangatlo, sabi ni Marikit, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig, "Gusto kong makilala ang puntod ng aking ina. Alam kong namatay siya matapos akong mawala, at kailangan kong maiugnay ang bahaging iyon ng aking nakaraan din." Naramdaman ni Miguel na may bumubuo na buhol sa kanyang lalamunan. Siyempre, nagawang sabihin niya, "Dadalhin kita kapag handa ka na." Tumango si Marikit, tila may nabawasang bigat sa kanyang mga balikat. "Salamat, Miguel. Alam kong hindi rin ito madali para sa'yo." "Ano man ang kinakailangan," sabi ni Miguel ng tapat. "Nandito ako para sa'yo, Marikit. Palagi." Isang komportableng katahimikan ang naghari sa pagitan nila, nasira lamang ng malapit na tunog ng trapiko sa lungsod. Sa wakas, nagsalita muli si Marikit. "May isa pang bagay na kailangan kong malaman," sabi niya, ang kanyang boses ay halos pabulong. "Kumusta siya?" "Ang aking ina." Naramdaman ni Miguel na ang kanyang puso ay nasasaktan sa tanong. Isinara niya ang kanyang mga mata sa isang sandali, inaalala ang mukha ng kanyang yumaong asawa.
Si Teresa ay pambihira, simula niya, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Mayroon siyang iyong mga mata, alam mo? Berde at makinang, laging puno ng kuryosidad. Siya ay matalino, may malasakit, at may tawa na kayang magpaliwanag ng isang buong silid. Nakikinig si Marikit ng mabuti, iniinom ang bawat salita na parang tubig sa disyerto. Siya ay isang arkitekto, ipinagpatuloy ni Miguel. Mayroon siyang talento para makita ang kagandahan sa mga pinakasimpleng bagay at i-transform ang mga ito sa isang bagay na pambihira. Siya ang nagdisenyo ng ating bahay, alam mo? Bawat sulok ay may kaunting bahagi ng kanyang diwa. Ano ang nangyari sa kanya? Tanong ni Marikit ng malumanay. Huminga ng malalim si Miguel. Pagkatapos ng iyong pagkawala, si Teresa nawasak. Gumugol siya ng mga araw at gabi sa paghahanap sa iyo, sinusundan ang bawat clue, gaano man kaliit. Hindi siya natutulog, halos hindi kumakain. Mabilis na humina ang kanyang kalusugan. Sinabi ng mga doktor na ito ay atake sa puso, pero alam ko na namatay siya sa kalungkutan. Mahal na mahal ka niya, Marikit. Pareho kaming ganoon. Ang mga luha ay malayang tumutulo sa mga pisngi ni Marikit ngayon. Sobrang ikinalulungkot ko, sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Kung sana maaari kong maalalan. Instintibong lumapit si Miguel, nag-aalinlangan sa isang sandali bago yakaping si Marikit. Sa kanyang pagkagulat, hindi siya lumayo, kundi lumulubog sa kanyang yakap, pinapalabas ang mga taon ng kirot na pinigilan. Hindi mo kasalanan, bulong ni Miguel, malumanay na hinahaplos ang kanyang buhok. Wala nito ang iyong kasalanan. Nanatili silang ganoon sa loob ng ilang minuto, hanggang sa humupa ang mga hikbi ni Marikit. Nang sa wakas ay maghiwalay sila, nagkaroon ng bagong pag-unawa sa pagitan nila, isang tulay na nagsisimulang mabuo sa ibabaw ng bangin ng mga nawalang taon. Salamat sa pagkukwento sa akin tungkol sa kanya, sabi ni Marikit, pinupunasan ang kanyang mga luha. Gusto kong malaman pa kapag handa na ako. Tumango si Miguel, may maliit na ngiti sa kanyang mga labi. May mga album ng larawan ako, mga home video. Kapag gusto mong makita ang mga ito, naghihintay ang mga ito para sa iyo. Ibinalik ni Marikit ang ngiti, mahina ngunit totoo. Gusto ko yon. Samantala, sa bilangguan, naghahanda si Roberto Santos para sa isang mahalagang pagdinig. Ang kanyang abogado ay nakahanap ng isang legal na teknikalidad na maaaring magresulta sa isang makabuluhang pagbabawas ng kanyang sentensya. Tandaan, Santos, sabi ng abogado habang nirerepaso nila ang estratehiya, panatilihin ang kumpas sa lahat ng oras. Magpakita ng pagkakasala, pagsisisi. Kailangan ng hukom na maniwala na nagbago ka. Tumango si Roberto, ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng pagsisisi. Siyempre, isa akong nagbagong tao pagkatapos ng lahat. Ngunit sa likod ng maskara, ang kanyang isipan ay gumagana ng mabilis. Kung makakapaglabas siya, kung makakamit niya ang kanyang kalayaan, mayroon siyang mga plano. Mga planong kasangkot si Miguel at ang bagong natuklasang Marikit. Malapit na, dating kaibigan, bulong niya sa kanyang sarili, habang siya ay isinasama sa silid ng pagdinig. Malapit na nating ayusin ang ating mga utang. Ang mga sumunod na araw ay nagmarka ng simula ng isang marupok, ngunit puno ng pag-asa na relasyon sa pagitan ni Miguel at Marikit. Nagsimula sila sa maliliit na hakbang, paminsan-minsang tanghalian, maikling pagbisita sa apartment ni Marikit, at mahabang pag-uusap sa telepono sa gabi. Unti-unti, nagsimulang magtiwala si Marikit, nagtatanong tungkol sa kanyang pagkabata, tungkol sa buhay na mayroon siya bago ang pagdukot. Isang hapon, habang nagbabahagi sila ng kape sa park malapit sa apartment ni Marikit, napansin ni Miguel na nadidistract si Marikit, nakatingin sa bintana na may pag-isip na ekspresyon. Ano ang nangyayari, mahal? Tanong niya, nag-aalala. Humarap si Marikit sa kanya, may halong emosyon at pagkabalisa sa kanyang mukha. Nag-iisip ako, kumusta ako? Ibig kong sabihin, kumusta si Ligaya? Ngumiti si Miguel na may pangungulila. Ikaw ay isang puwersa ng kalikasan. Kahit sa edad na 8, mayroon kang determinasyon na nagulat sa lahat. Naaalala ko minsan, noong 6 na taon ka pa lang, nagpasya kang gusto mong matutong tumugtog ng piano. Gumugol ka ng oras na nakaupo sa harap ng lumang piano ng iyong ina, nagsasanay hanggang sa sumakit ang iyong maliliit na daliri. Nakikinig si Marikit ng mabuti, sinusubukang i-imagine ang determinadong batang iyon. Magaling ba akong tumugtog? Mahinang tumawa si Miguel. Sa totoo lang, noong una ay parang may pusa na naglalakad sa mga kay. Pero mabilis kang gumaling,
Para sa iyong ikapitong kaarawan, ginulat mo kaming lahat sa pamamagitan ng pagtugtog ng maligayang kaarawan ng perpekto. Isang maliit na ngiti ang nabuo sa labi ni Marikit. Gusto kong maalala ko iyon. Siguro Nag-alinlangan si Miguel sa isang sandali. Siguro ay pwede mong subukang tumugtog muli. Nandoon pa rin ang piano ng iyong ina sa bahay. Maaaring ito ay isang paraan para muling maiugnay ang bahaging iyon ng iyong sarili. Isinaalang-alang ni Marikit ang alok sa isang sandali. Siguro. Pero hindi ako sigurado kung handa na akong bisitahin ang bahay ng pamilya. Tumango si Miguel na uunawaan. Kapag handa ka na. Walang pagmamadali. Habang nag-uusap sila, walang nakapansin sa dalawa sa pigurang nagmamasid sa kanila mula sa malayo, nakatago sa likod ng isang dyaryo sa isang bangko sa malapit. Si Roberto Santos, kababang palaya lamang salamat sa legal na teknikalidad at kahusayan ng kanyang abogado, hindi makapaniwala sa kanyang swerte. Naroon sila, si Miguel at ang batang dinukot niya 7 taon na ang nakalipas, ganap na walang alam sa kanyang presensya. Nakakaantig, bulong niya sa kanyang sarili na may sarkastikong ngiti. Ang pamilyang masayang muling nagkasama. Ang kanyang isipan ay gumagana ng mabilis, nagpaplano ng kanyang susunod na hakbang. Ang maagang paglaya ay nagbigay sa kanya ng pagkakataon na hindi niya inaasahan. Kinuha ni Miguel Reyes ang lahat mula sa kanya, ang kanyang kalayaan, ang kanyang reputasyon, ang kanyang kayamanan. Ngayon ay panahon na para ibalik ang palo, at ano pa bang mas mainam na paraan upang gawin ito kundi sa pamamagitan ng bagong natagpuang anak. Samantala, patuloy na nagkukwentuhan sina Marikit at Miguel, walang alam sa panganib na nasa paligid nila. May gusto akong itanong sa iyo, sabi ni Marikit, ang kanyang boses ay nagiging seryoso. Tungkol sa ampunan kung saan ako lumaki. Halatang naninigas si Miguel. Ano ang gusto mong malaman? Noong sinabi mo sa akin tungkol kay Roberto at sa pagdukot, binanggit mo na iniwan niya ako sa isang malayong lungsod. Pero ang ampunan kung saan ako lumaki ay nandito, sa parehong lungsod na ito. Paano iyon posible? Namutla si Miguel. Ito ay isang bahagi ng kwento na umaasa siyang hindi kakailanganin itong sabihin ng mabilis. Marikit, may kailangan kang malaman tungkol sa ampunan. Isang bagay na natuklasan ko sa panahon ng investigasyon. Tiningnan siya ni Marikit na may inaasahan, isang pakiramdam ng pagkabalisa ay lumalakas sa kanyang kalooban. Ang ampunan kung saan ka lumaki itinatag ito ng isang charitable organization na may kaugnayan sa mga kumpanya ni Roberto Santos. Ang revelasyon ay bumagsak na parang bomba kay Marikit. Ano? Sinasabi mo ba na ang taong dumukot sa akin ay nasa likod din ng lugar kung saan ako lumaki? Taimtim na tumango si Miguel. Hindi namin ito nalaman hanggang mga taon pagkatapos. Nagtayo si Roberto ng isang network ng mga ampunan bilang bahagi ng isang elaboradong maskara ng philanthropy. Ito ang kanyang paraan para maglabhan ng pera at, sa parehong oras, magpanatili ng isang respetadong pampublikong imahe. Bigla na lang tumayo si Marikit, ang galit at pagkalito ay malinaw sa kanyang mukha. Kaya lahat ay kasinungalingan. Ang buong pagkabata ko ay bahagi ng kanyang plano. Hindi, Marikit, hindi ganoon, sabi ni Miguel, sinusubukang patahanin siya. Ang mga caretaker, ang ibang mga bata, ang iyong mga karanasan doon lahat ng iyon ay tunay. Si Roberto ay nagbibigay lamang ng panustos, hindi niya kinokontrol ang pang-araw-araw na gawain ng ampunan. Pero si Marikit ay halos hindi nakikinig. Ang kanyang isipan ay isang ipu-ipo ng emosyon at mga tanong. Gaano karami ng kanyang buhay ang napukaw ng taong ito na hindi niya kakilala? Mayroon bang anumang bagay sa kanyang nakaraan na tunay na kanya? Kailangan kong mapag-isa, sabi niya sa wakas, kinukuha ang kanyang bag, kailangan kong maproseso ang lahat ng ito. Marikit, pakiusap, sinubukan ni Miguel, pero mabilis na siyang lumalayo. Mula sa kanyang pagtatago, pinanood ni Roberto ang eksena ng may interes. Ang halatang pagkabalisa ni Marikit at ang frustrasyon ni Miguel ay eksakto kung ano ang inaasahan niyang makita. Mukhang hindi mabuti ang mga bagay sa paraiso, bulong niya sa kanyang sarili. Siguro ito na ang perpektong oras para sa isang maliit na muling pagtitipon ng pamilya. Habang lumalayo si Marikit, nakikibaka laban sa mga luha, at naiwan si Miguel, walang magawa at nag-aalala, nagsimulang mag-isip si Roberto ng kanyang susunod na hakbang. Nagsisimula pa lamang ang laro, at nasa eksaktong lugar ang lahat ng piraso kung saan niya gusto. Ang mga sumunod na araw ay naging isang pag-ikot ng emosyon para kay Marikit.
Bawat aspeto ng kanyang buhay, bawat alaala, ay tila ngayon ay nabahiran ng anino ni Roberto Santos. Inilubog niya ang kanyang sarili sa kanyang trabaho sa supermarket, naghahanap ng kapanatagan sa routine at pamilyaridad, ngunit kahit doon, hinahabol siya ng mga mapanakop na pag-isip. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga produkto sa mga estante, naramdaman niya ang isang presensya sa likuran niya. Nang bumaling siya, nakaharap siya sa isang lalaki sa gitna ng kanyang edad, may ubanin na buhok at nakakatusok na mga mata na nakatingin sa kanya na may nakakabalisa na intensidad. "Pasensya na," sabi ng lalaki na may ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. "Pwede mo ba akong tulungan na maghanap ng isang bagay?" May isang bagay sa kanyang boses, sa kanyang paraan ng pagtingin sa kanya, na naging dahilan upang instinktibong manginig si Marikit. "Siyempre, Gino. Ano ang hinahanap ninyo?" Maraming bagay," sagot ng lalaki ng misteryo. "Pero sa ngayon, masaya na ako na malaman kung nasaan ang mga delata." Itinuro ni Marikit ang naangkop na pasilyo, sabik na makalayo mula sa kakaibang customer na ito. Pero bago siya makalipat, nagsalita muli ang lalaki. "Alam mo, ipinaalala mo sa akin ang isang taong nakilala ko noon. Isang maliit na batang babae na may parehong berdeng mata na tulad mo. Nakakaengganyo, hindi ba?" Tumibok ng malakas ang puso ni Marikit. "Hindi maaari." "Sino ka?" tanong niya, ang kanyang boses ay halos pabulong. Ngumiti muli ang lalaki, sa pagkakataong ito na may malisyosong kislap sa kanyang mga mata. "Sa tingin ko alam mo na, Ligaya. O gusto mo pa rin na tawagin kang Marikit ngayon, hindi ba?" Naramdaman ni Marikit na nahihirapan siyang huminga. Sa harap niya ay si Roberto Santos, ang lalaking sumira sa kanyang buhay, ang arkitekto ng kanyang pagdurusa. "Ano ang gusto mo?" nagawang tanungin, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. "Mag-usap lamang," sagot ni Roberto na may huwad na inosensya. "Lumipas na ang maraming taon at maraming pag-uusapan. Ano kaya kung magkita tayo pagkatapos ng iyong shift? Nangangako akong ito ay magiging nakakapagliwanag." Bago pa makasagot si Marikit, lumayo si Roberto, nawala sa mga pasilyo ng supermarket. Nanatili roon si Marikit, na paralisa, ang kanyang isipan ay isang pag-ikot ng takot, galit, at pagkalito. Samantala, sa kanyang opisina, nakikibaka rin si Miguel sa kanyang sariling mga demonyo. Ang distansya na inilagay ni Marikit sa pagitan nila mula sa pagbubunyag tungkol sa ampunan ay tumitindig sa kanya. Gusto niyang igalang ang kanyang espasyo, ngunit ang takot na mawala siya ulit ay bumabagabag sa kanya. Determinadong gumawa ng isang bagay, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang numero ni Marikit. Pagkatapos ng ilang ring, napunta sa voicemail ang tawag. "Marikit," sabi niya pagkatapos ng beep, "alam kong kailangan mo ng oras at iginagalang ko iyon. Pero gusto kong malaman mo na nandito ako para sa iyo, anuman ang mangyari. Kung kailangan mong makipag-usap, kung kailangan mo ng anumang bagay, tawagan mo lang ako. Mahal kita, anak." Ibinaba niya ang telepono, nararamdamang walang magawa. Paano niya mapoprotektahan ang kanyang anak mula sa isang nakaraan na hindi man lang niya ganap na naalala? Pabalik sa supermarket, nagtatapos si Marikit ng kanyang shift. Ang kanyang isipan ay umiikot pa rin sa pagtatagpo kay Roberto. Gusto ng isang bahagi niya na tawagan si Miguel, sabihin sa kanya ang lahat, hanapin ang kanyang proteksyon. Pero isa pang bahagi, ang bahaging nakikibaka pa rin sa ideya na siya si Ligaya, ang nawawalang anak ng isang milyonaryo, ay gustong harapin ito ng mag-isa. Habang lumalabas siya ng supermarket, nakita niya si Roberto na naghihintay sa isang nakaparadang kotse sa kabilang daan. Habang ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok, gumawa si Marikit ng desisyon. Tumawid siya sa daan at lumapit sa kotse. "Magsalita ka," sabi niya, ang kanyang boses ay mas matatag kaysa sa nararamdaman niya. "Ano ang gusto mo?" Ngumiti si Roberto, binubuksan ang pinto ng pasahero. "Sumakay ka. Marami tayong pag-uusapan, at maniwala ka sa akin, gusto mong marinig ang sasabihin ko." Nag-aalinlangan si Marikit sa isang sandali. Bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw sa kanya na lumayo, natawagan si Miguel na humingi ng tulong. Pero ang pangangailangan ng mga sagot, ng pag-unawa sa wakas sa kanyang nakaraan, ay mas malakas. Sa isang huling tingin sa kanyang paligid, sumakay si Marikit sa kotse. "Magandang desisyon," sabi ni Roberto, pinapaandar ang makina. "Oras na para malaman mo ang katotohanan, ang buong katotohanan, tungkol sa kung sino ka talaga, at kung bakit ang iyong buhay ay naging ganito." Habang ang kotse ay lumalayo,
hindi maiwasan ni Marikit na madama na tumatawid siya sa isang punto ng walang pagbabalik. Ang kotse ni Roberto ay papalayo sa supermarket, dala siya sa isang hindi siguradong destinasyon at potensyal na mapanganib. Nararamdaman ang katahimikan sa kotse habang nagmamaneho si Roberto sa mga kalye ng lungsod. Nanatiling nakatuon ang mata ni Marikit sa daan, ang kanyang isipan ay tumatakbo sa 1,000 mga tanong at takot. Saan tayo pupunta? Tanong niya sa wakas, binabali ang tensyong katahimikan. Ngumiti si Roberto nang hindi inaalis ang kanyang tingin sa daan. Sa isang lugar kung saan maaari tayong mag-usap ng walang pag-istorbo. Isang lugar na, sa tingin ko, makakaantig sa'yo. Pagkatapos ng mga 30 minuto ng biyahe, tumigil ang kotse sa harap ng isang lumang ngunit maayos na gusali. Naramdaman ni Marikit na tumigil ang kanyang puso sa isang sandali nang makilala niya ito. Ito ang ampunan kung saan siya lumaki. Bakit mo ako dinala dito? Tanong niya, ang kanyang boses ay halos pabulong. Dahil dito nagsimula ang lahat, at dito dapat ihayag ang lahat, sagot ni Roberto, lumalabas sa kotse at nagsisenyas kay Marikit na sundan siya. Sa nag-aalinlangang hakbang, sinundan ni Marikit si Roberto patungo sa loob ng gusali. Ang pamilyar na amoy, ang pagkakaayos ng mga muebles, lahat ay nagdala ng bugso ng mga alaala, ang ilan ay mabuti, ang iba ay hindi. Ginabayan siya ni Roberto papunta sa isang opisina sa ikalawang palapag. Nang nasa loob na, isinara niya ang pinto at umupo sa likod ng mesa, isinasaad kay Marikit na umupo sa harapan niya. Mabuti, ligaya o Marikit, ayon sa gusto mo, simula ni Roberto, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kanya. Sa palagay ko ay marami kang mga katanungan. Tumango si Marikit, ang kanyang bibig ay tuyo sa kaba. Bakit nagawang tanungin? Bakit mo ginawa ang lahat ng ito? Bakit mo sinira ang buhay ko? Nagpalabas si Roberto ng mapait na tawa. Sinira ang buhay mo? Mahal, iniligtas kita. Ano? Tumingin si Marikit sa kanya nang hindi naniniwala. Dinukot mo ako, inilayo mo ako sa aking pamilya. Inilayo kita mula sa isang lalaking handa ng isakripisyo ang kanyang sariling anak para sa kapangyarihan at pera, pinutol ni Roberto, ang kanyang boses ay puno ng emosyon na hindi makilala ni Marikit. Ano ang sinasabi mo? Tanong ni Marikit, nalilito at natatakot. Yumuko si Roberto papunta sa kanya, hindi umaalis ang kanyang mga mata kay Marikit. Ang iyong ama, si Miguel Reyes, ay hindi ang santo na ipinagmamalaki niya. Noong gabi ng iyong pagkawala, nakikipagnegosasyon siya ng isang multimilyong transaksyon sa mga dayuhang investors. Mga investors na may koneksyon sa human trafficking. Naramdaman ni Marikit na nahihirapan siyang huminga. Hindi maaaring totoo yan. Hinanap niya ako ng mga taon. Siyempre ginawa niya, sagot ni Roberto ng may sarkasmo. Para isave ang kanyang pampublikong imahe. Pero ang katotohanan ay nang gabing iyon, handa si Miguel na isuko ka bilang bahagi ng transaksyon. Nalaman ko at hindi ko ito pinayagan. Kaya kinuha kita mula roon at dinala kita dito, kung saan magiging ligtas ka. Ang isipan ni Marikit ay isang ipo-ipo. Maaari bang totoo? Ang lalaking sinusubukang muling maiugnay sa kanya, ang amang tila masyadong nagmamahal sa kanya, ay kaya ba ng ganito? Hindi ako naniniwala sa iyo, sabi niya sa wakas, bagaman ang kanyang boses ay nagtataksil sa kanyang pag-aalinlangan. Malungkot na umiti si Roberto. Alam kong sasabihin mo yan. Kaya nga itinago ko ito ng lahat ng mga taon. Kinuha niya ang isang folder mula sa drawer ng desk at itinaboy ito kay Marikit. Narito ang mga dokumento ng transaksyon, ang mga komunikasyon sa pagitan ni Miguel at ng mga investor. Lahat ay naroon. Sa nanginginig na mga kamay, binuksan ni Marikit ang folder. Ang mga dokumento ay mukhang tunay, opisyal na letterhead, mga lagda, mga petsa na tumutugma sa gabi ng kanyang pagkawala. Habang nagbabasa siya, naramdaman niya na ang kanyang mundo ay gumuguho. Pero bakit mo ako iniwan sa ampunan? Bakit hindi mo sinabi sa akin ang katotohanan noon pa? Tanong niya, ang mga luha ay nagsisimulang mabuo sa kanyang mga mata. Para protektahan ka, sagot ni Roberto. Kung pinanatili kita sa akin, matutuklasan ka ni Miguel sa huli. Dito, sa ampunan, ligtas ka at maaari kang magkaroon ng normal na buhay. At ngayong nasa hustong gulang ka na, ngayong maaari mong maunawaan at maipagtanggol ang iyong sarili, sa tingin ko ay oras na para malaman mo ang katotohanan. Bigla na lang tumayo si Marikit, kailangan ng espasyo para maproseso ang lahat ng ito. Lumapit siya sa bintana,
Tinitingnan ang bakuran ng ampunan kung saan gumugol siya ng maraming oras sa paglalaro, hindi nalalaman na ang kanyang buong buhay ay isang elaboradong kasinungalingan. Ano ang dapat kong gawin ngayon sa impormasyong ito? Tanong niya, ang kanyang boses ay nababasag sa emosyon. Tumayo si Roberto at lumapit sa kanya, inilagay ang kanyang kamay sa kanyang balikat sa isang paraan na nilalayon na maging nakakaaliw. Depende yan sa'yo, Marikit. Maaari mong harapin si Miguel, hingin ang katotohanan. O maaari kang lumayo mula sa kanya magpakailanman, protektahan ang iyong sarili mula sa kanyang impluensya. Nandito ako para suportahan ka, anuman ang iyong desisyon. Tumalikod si Marikit upang tingnan siya, ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pagkalito. Bakit dapat kitang pagkatiwalaan? Nagsinungaling ka rin sa akin sa lahat ng mga taong ito. Dahil hindi katulad ni Miguel, wala akong mapapala sa ganito, sagot ni Roberto. Ang buhay ko ay nasira na. Gusto ko lang na malaman mo ang katotohanan at maging ligtas ka. Sa sandaling iyon, ang telepono ni Marikit ay nagsimulang tumunog. Sa screen, ang pangalan ni Miguel ay nagningning ng paulit-ulit. Siya yon, sabi ni Marikit, ipinakikita ang screen kay Roberto. Ang desisyon ay sa iyo, sabi ni Roberto, umaatras ng isang hakbang. Maaari mong sagutin at patuloy na mamuhay sa kasinungalingan, o maaari mong i-off ang telepono at simulang mamuhay ang iyong buhay sa sarili mong mga kondisyon. Tiningnan ni Marikit ang telepono pagkatapos kay Roberto at pagkatapos ay muli sa telepono. Ang kanyang daliri ay nakaumang sa buton para sumagot, bahagyang nanginginig. Sa sandaling iyon, ang kanyang buong buhay, nakaraan at hinaharap ay tila nakasalalay sa simpleng desisyon na ito. Sasagutin ba niya? Haharapin ba niya si Miguel sa bagong impormasyong ito? O i-off ba niya ang telepono at lumayo mula sa lahat ng nakilala niya sa nakaraang mga linggo? Ang sagot sa mga tanong na ito ay magbabago sa takbo ng kanyang buhay magpakailanman. Ang tunog ng telepono ay umalinggaw sa opisina, bawat ring ay tila tumatagal ng isang kawalang hanggan. Nakatingin si Marikit sa screen, ang pangalan ni Miguel ay kumikislap ng paulit-ulit. Ang kanyang isipan ay isang ipu-ipo ng mga magkasalungat na emosyon, tiwala at pagtataksil, pag-ibig at galit, pag-asa at kawalan ng pag-asa. Sa wakas, sa isang mabilis na galaw, tinanggihan ni Marikit ang tawag at pinatay ang telepono. Bahagyang ngumiti si Roberto. Gumawa ka ng isang matalinong desisyon, Marikit. Ngayon maaari tayong mag-usap ng walang istorbo. Pero hindi nakikinig si Marikit. Ang kanyang isipan ay nasa ibang lugar, inaalala ang bawat interaksyon na nagkaroon siya kay Miguel mula sa kanilang muling pagkikita. Mayroon bang mga palatandaan ng panlilinlang sa kanyang mga mata? Kasalanan sa kanyang boses? O lahat ba ay isang mahusay na pagganap? Kailangan ko ng oras, sabi niya sa wakas, ang kanyang boses ay halos pabulong. Kailangan kong mag-isip, maproseso ang lahat ng ito. Tumango si Roberto ng may pag-unawa. Siyempre. Gamitin mo ang oras na kailangan mo. Pero tandaan, Marikit, ngayong alam mo na ang katotohanan, hindi ka na maaaring bumalik sa ignoransya. Bawat sandali na ginugugol mo kasama ni Miguel ay isang sandali na nasa panganib ka. Nanginig si Marikit sa kanyang mga salita. Ano ang iminumungkahi mong gawin ko? Mawala, sagot ni Roberto nang walang pag-aalinlangan. Magsimula ng bagong buhay, malayo mula dito, malayo kay Miguel at sa lahat ng kinakatawan niya. Maaari kitang tulungan na gawin ito, bigyan ka ng mga resources na kailangan mo para magsimula muli. Ang alok ay nakakaakit. Isang pagkakataon na makatakas mula sa lahat ng sakit, pagkalito, kasinungalingan. Pero may isang bagay sa loob ni Marikit na lumalaban. Hindi ako maaaring basta umalis, sabi niya, umiiling. Mayroon akong mga kaibigan, isang trabaho, isang buhay dito. Isang buhay na itinayo sa kasinungalingan, pinaalalahanan siya ni Roberto. Talaga bang maaari kang patuloy na mamuhay na ganito, nalalaman ang alam mo ngayon? Wala siyang sagot para dyan. Naramdaman niyang nasa bitag siya, nahati sa pagitan ng pagnanais na tumakas at ng pangangailangan na harapin ang katotohanan, anuman ito. Kailangan kong umalis dito, sabi niya sa wakas, naglalakad patungo sa pinto. Hindi sinubukan ni Roberto na pigilan siya. Nandito ako kapag handa ka nang makipag-usap muli. Tandaan, Marikit, gusto ko lang ang pinakamabuti para sa'yo. Umalis si Marikit sa ampunan na nakakaramdam ng higit na pagkawala kaysa dati. Ang mga kalye ng lungsod, na dating pamilyar at nakakaaliw, ngayon ay tila kakaiba at nakakatakot.
Ang bawat mukhang dumadaan ay maaaring maging espiya ni Miguel, ang bawat anino ay maaaring magtagong panganib. Hindi alam kung saan pupunta, naglakad si Marikit sa lungsod ng mga oras. Ang kanyang mga hakbang ay sa huli ay humantong sa isang maliit na parke kung saan siya dati ay naglalaro bilang isang bata, sa panahon ng kanyang mga madalang na araw na lumabas mula sa ampunan. Umupo siya sa isang bangko, pinapanood ang mga bata na naglalaro, ang kanilang mga tawa ay isang masakit na paalala sa pagkabata na ninakaw sa kanya. Samantala, sa kanyang mansyon, si Miguel ay frentiko. Sinubukan niyang tawagan si Marikit ng maraming beses, bawat di nasagot na tawag ay nagdaragdag sa kanyang pagkabalisa. Paano kung may nangyari sa kanya? Paano kung may nakakilala sa kanya? Hindi niya maaaring payagan ang kanyang sarili na mag-isip ng ganito. Gumagawa ng desisyon, kinuha ni Miguel ang kanyang mga susi at umalis sa mansion. Magmamaneho siya hanggang sa apartment ni Marikit at maghihintay doon hanggang sa lumitaw siya. Kailangan niyang makita siya, matiyak na siya ay maayos. Sa parke, sa wakas ay gumawa si Marikit ng desisyon. Hindi siya maaaring tumakas, hindi muna hinaharap si Miguel. Kailangan niyang marinig ang kanyang bersyon ng kwento, makita ang kanyang mga mata kapag tinanong niya tungkol sa fateful na gabing iyon. Sa nanginginig na mga kamay, binuksan niya ang kanyang telepono. Kaagad, isang pagbaha ng mga notification ng mga missed call at mensahe mula kay Miguel ang pumuno sa screen. Ang huling mensahe ay simpleng nagsabi, "Nasa apartment mo ako. Pakiusap Marikit, kailangan kong malaman na ikaw ay mabuti." Huminga ng malalim si Marikit. Oras na para harapin ang katotohanan, anuman ito. Sa determinadong hakbang, naglakad siya patungo sa kanyang apartment, patungo sa confrontation na magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Habang naglalakad siya, hindi niya napansin ang anyo na sumusunod sa kanya mula sa malayo, nagmamasid sa bawat isa sa kanyang mga galaw. Ngumiti si Roberto Santos sa kanyang sarili. Ang mga piraso ay nasa lugar. Sa lalong madaling panahon, magkakaroon siya ng kanyang paghihiganti. Malakas na tumitibok ang puso ni Marikit habang umaakyat siya sa hagdan patungo sa kanyang apartment. Bawat hakbang ay inilalapit siya sa isang katotohanan na kinatatakutan niya, ngunit kailangan niyang malaman. Nang makarating siya sa kanyang pinto, tumigil siya ng isang sandali, nagtitipon ng lakas ng loob para sa kung ano ang darating. Nang buksan niya ang pinto, nakita niya si Miguel na nakaupo sa sofa, ang kanyang mukha ay isang maskara ng pag-aalala at kaginhawahan nang makita siya. Marikit, bulalas niya, mabilis na tumayo. Salamat sa Diyos at ligtas ka. Sobra akong nag-aalalan. Pero tumigil siya nang makita ang ekspresyon sa mukha ni Marikit. Hindi ito ang tingin ng isang anak na natutuwa na makita ang kanyang ama. Ito ang tingin ng isang taong nakakita sa likod ng tabing at hindi gusto ang nakita niya. Kailangan nating mag-usap, sabi ni Marikit, ang kanyang boses ay malamig at malayo. Dahan-dahang tumango si Miguel, nadarama na may bagay na hindi na mababago. Siyempre. Anong nangyayari? Isinara ni Marikit ang pinto sa likod niya at nanatiling nakatayo, pinapanatili ang distansya sa pagitan nila. Gusto kong sabihin mo sa akin ang tungkol sa gabi nang nawala ako. Lahat. Halatang namutla si Miguel. Marikit, sinabi ko na sa iyo ang lahat ng alam ko. Isa itong normal na gabi, nasa iyong kwarto ka, at nang pumunta kami para tingnan ka sa umaga, nawala ka na. Nagsisinungaling ka, sabi ni Marikit, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Nang gabing iyon, nakikipagnegosasyon ka ng isang kasunduan. Isang kasunduan na may kinalaman sa akin. Lumaking mabuti ang mga mata ni Miguel. Ano? Marikit, hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Sino ang nagsabi sa iyo niyan? Si Roberto Santos, sagot ni Marikit, maingat na pinapanood ang reaksyon ni Miguel. Ang mukha ni Miguel ay lumipat mula sa pagkagulat hanggang sa galit sa loob ng ilang segundo. Si Roberto. Nakipag-usap ka ba sa kanya? Marikit, ang lalaking iyon ay mapanganib, hindi ka maaaring maniwala sa isang salita na sinasabi niya. Ipinakita niya sa akin ang mga dokumento, Miguel, ipinagpatuloy ni Marikit, kinukuha ang mga kopya ng mga papeles na ibinigay sa kanya ni Roberto. Mga dokumento na nagpapatunay na handa kang isuko ako bilang bahagi ng kasunduan sa mga trafficker ng mga tao. Kinuha ni Miguel ang mga dokumento na may nanginginig na mga kamay, ang kanyang mga mata ay mabilis na sumusuri sa mga pahina. Ito ay isang pagkakabarya.
Marikit, kailangan mong maniwala sa akin, hindi ko kailanman gagawin ang isang bagay na ganito. Ikaw ang aking anak, mahal kita ng higit sa anumang bagay sa mundong ito. Gusto ni Marikit na maniwala sa kanya. Isang bahagi niya ay sumisigaw sa kanya na pagkatiwalaan ang lalaking naghahanap sa kanya ng mga taon na umiyak ng galak nang matagpuan siya. Ngunit isa pang bahagi, ang bahaging lumaki sa hindi pagtitiwala sa mundo, ay nagsasabi sa kanya na mag-ingat. Ipaliwanag mo nga, sabi niya, nagkukrus ng mga braso. Ipaliwanag mo kung bakit umiiral ang mga dokumentong ito, bakit mayroon si Roberto sa mga ito, at kung bakit dapat akong maniwala sa iyo at hindi sa kanila. Iginawad ni Miguel ang isang kamay sa kanyang buhok, halatang nababalisa. Marikit, ng gabing iyon ay nakikipagnegosasyon nga ako ng isang kasunduan, pero wala itong iligal at tiyak na hindi ka kasangkot. Ito ay isang komersyal na kasunduan sa isang dayuhang kumpanya para palawakin ang ating mga operasyon. At si Roberto, tanong ni Marikit, nananatiling skeptiko. Si Roberto ay aking kasosyo noon, paliwanag ni Miguel. Alam niya ang tungkol sa kasunduan, pero hindi siya sang-ayon sa expansion. Gusto niyang panatilihin ang negosyo na mas kontrolado. Nagkaroon kami ng matinding away ng gabing iyon, bago lang namin natuklasan ang iyong pagkawala. Pinoproseso ni Marikit ang bawat salita, naghahanap ng mga palatandaan ng panlilinlang. Bakit hindi mo sinabi sa akin ito dati? Dahil nahihiya ako, umamin si Miguel, ang kanyang boses ay bahagyang nababasag. Nang gabing iyon, masyadong ako'y nakatuon sa negosyo na hindi kita binigyan ng atensyon na dapat kong ibinigay. Sinisisi ko ang aking sarili araw-araw dahil doon. Kung mas naging maingat sana ako, baka naging ligtas ka. Nagsimulang bumuo ang mga luha sa mga mata ni Marikit. Gusto niyang maniwala sa kanya, pero ang mga taon ng hindi pagtitiwala ay hindi madaling mawala. Paano mo ipapaliwanag ang mga dokumento kung gayon? Tiningnan muli ni Miguel ang mga papeles. Ito ay elaborado, pero ito ay mga pagkakabarya. Tingnan mo ang petsa sa itaas, 7 taon na ang nakalipas. Pero tingnan mo ang logo ng kumpanya. Ang disenyo na ito ay ipinatupad lamang 5 taon na ang nakalipas. Ito ay isang pagkakamali na maaaring gawin ng isang taong hindi nasa loob ng kumpanya. Kinuha ni Marikit ang mga dokumento, sinusuri ang mga ito ng mabuti. Talagang, ang detalye na tinukoy ni Miguel ay malinaw kapag binanggit na niya ito. Palaging mahusay si Roberto sa mga detalye, ipinagpatuloy ni Miguel, pero kahit siya ay maaaring magkamali. Marikit, alam kong mahirap paniwalaan pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan mo, pero isinusumpa ko sa alaala ng iyong ina na hindi ko kailanman ilalagay ka sa panganib. Ang pagbanggit sa kanyang ina ay naging dahilan upang tumingin si Marikit. Nakakita siya ng mga luha sa mga mata ni Miguel, isang kahinaan na hindi pa niya nakita dati. Ang iyong ina, sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay halos pabulong, hindi niya ako kailanman mapapatawad kung gumawa ako ng anumang bagay para saktan ka. At hindi ko kailanman mapapatawad ang aking sarili. Sa sandaling iyon, may isang bagay na nagbago sa atmosphere ng silid. Ang hadlang ng kawalan ng tiwala na itinayo ni Marikit ay nagsimulang mabasag. Gusto kong maniwala sa iyo, sabi niya sa wakas, ang kanyang boses ay nababasag sa emosyon. Pero natatakot ako. Takot na magtiwala at masaktan muli. Gumawa si Miguel ng isang hakbang patungo sa kanya, inilalahad ang kanyang kamay ngunit hindi hinahawakan siya, iginagalang ang kanyang espasyo. Alam ko at nauunawaan ko. Hindi ko hinihingi na lubos kang magtiwala sa akin kaagad. Hinihingi ko lang ang pagkakataon na ipakita sa iyo, araw-araw, na ikaw ang pinakaimportanteng bagay sa aking buhay. Tiningnan ni Marikit ang inilahad na kamay ni Miguel, nag-aalinlangan sa isang sandali. Pagkatapos, dahan-dahan, kinuha niya ito. Sige, sabi niya, ang mga luha ay malayang tumutulo sa kanyang mga pisngi. Pero kailangan kong maging lubos na tapat ka sa akin mula ngayon. Walang mga lihim, walang mga kalahating katotohanan. Tumango si Miguel, malumanay na pinapisil ang kamay ni Marikit. Ipinangangako ko. Ganap na transparency. Habang tila ama at anak ay gumawa ng isang hakbang patungo sa pagbabati, ang telepono ni Marikit ay nag-vibrate. Ito ay isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Ang katotohanan ay palaging lilitaw. Huwag magtiwala sa mga matatamis na salita. Mayroon akong higit pang ebidensya. Makipagkita sa akin sa parke ng hating gabi kung gusto mong talagang malaman kung sino si Miguel Reyes. Tiningnan ni Marikit ang mensahe, ang kanyang puso ay bumibilis muli.
Nang tumingin siya, nakita niya si Miguel na nakatingin sa kanya nang may pag-aalala. Ayos lang ba ang lahat? Tanong niya. Nag-alinlangan si Marikit sa isang sandali. Dapat ba niyang sabihin sa kanya ang tungkol sa mensahe? Tungkol kay Roberto. Gusto ng isang bahagi niya na lubos na magtiwala kay Miguel, pero isa pang bahagi ay nananatiling may pag-aalinlangan. Sagot niya sa huli, inilalagay ang telepono. Ayos lang ang lahat. Pero habang umingiti si Miguel, nagiginhawaan, hindi maiwasan ni Marikit ang pakiramdam na sa gabing ito, sa hating gabi, kailangan niyang gumawa ng isang desisyon na magbabago sa takbo ng kanyang buhay magpakailanman. Ang mga oras na sumunod sa confrontation ay tense ngunit puno ng pag-asa. Nag-usap ng matagal sina Miguel at Marikit, nagbabahagi ng mga kwento ng nakaraan at mga inaasahan para sa hinaharap. Habang umaabante ang gabi, nadama ni Marikit na ang tiwala sa kanyang ama ay unti-unting lumalaki, ngunit ang anino ng mensahe ni Roberto ay patuloy na bumibigat sa kanyang isipan. Nang markahan ng orasan ang 11:30 uwe, naramdaman ni Marikit na ang kanyang puso ay nagsimulang bumilis. Kailangan niyang gumawa ng isang desisyon, manatili kay Miguel at lubos na magtiwala sa kanya, o pumunta sa pakikipagkita kay Roberto at malaman kung may higit pang mga sikreto na ihahayag. Gabi na, sabi ni Miguel, tumingin sa kanyang relo. Siguro dapat na akong umalis at hayaan kang magpahinga. Tumango si Marikit, nagpapasalamat sa pagkakataon na mapag-isa sa kanyang mga iniisip. Mahaba ang araw. Salamat sa lahat. Tumayo si Miguel, nag-aalinlangan sa isang sandali bago niyakap si Marikit. Naninigas siya sa simula, pero pagkatapos ay nagre-relax sa yakap, pinapayagan ang kanyang sarili, sa isang maikling sandali, na madama na parang ang batang dating siya, ligtas sa mga bisig ng kanyang ama. Mahal kita, Marikit, malumanay na sabi ni Miguel. Huwag mo itong kalimutan. Nang umalis si Miguel, nanatili si Marikit na nakatitig sa saradong pinto, ang kanyang isipan ay isang pag-ikot ng emosyon at pag-aalinlangan. Tumingin siya sa orasan, 11:45 yan. Kung pupunta siya sa parke, kailangan niyang umalis ngayon. Habang ang kanyang puso ay malakas na tumitibok, kinuha ni Marikit ang kanyang jacket at umalis sa apartment. Ang mga kalye ay halos walang tao sa oras na yon, at bawat anino ay tila nagtatago ng potensyal na panganib. Nang makarating siya sa parke, ilang minuto na lang bago maghating gabi. Ang parke ay nasa kadiliman, nailawan lamang ng ilang kalat na farol. Nag-ingat na sumulong si Marikit, ang kanyang mga mata ay sinasaliksik ang bawat sulok na naghahanap kay Roberto. Ikinagagalak kong dumating ka, sabi ng isang boses sa likuran niya, nagpapatalon sa kanya. Tumalikod si Marikit para makaharap kay Roberto Santos. Ano pa ang dapat mong sabihin sa akin? Tanong niya, sinusubukang manatiling kalmado. Ngumiti si Roberto, isang galaw na hindi umabot sa kanyang mga mata. Hindi ito kung ano ang dapat kong sabihin sa iyo, kundi kung ano ang dapat kong ipakita sa iyo. Kinuha niya ang isang sobre mula sa kanyang jacket at ibinigay ito kay Marikit. Sa nanginginig na mga kamay, binuksan ni Marikit ang sobre. Sa loob ay may mga larawan, si Miguel na nakikipagpulong sa mga lalaking may kahina-hinalang itsura, mga dokumento na may mga lagda at opisyal na selyo, at ang pinaka-namumukod, isang larawan niya bilang isang bata, natutulog sa kung ano ang mukhang likod na upuan ng isang kotse. Ano ito? Tanong niya, ang kanyang boses ay halos pabulong. Ang katotohanan na ayaw ipaalam ni Miguel sa iyo, sagot ni Roberto. Nang gabing iyon, ibinigay ka niya sa mga lalaking iyon. Nakuha kong hadlangan sila at sinagip ka bago masyadong huli. Naramdaman ni Marikit na nahihirapan siyang huminga. Ang mga larawan ay mukhang tunay, pero paano siya makakasiguro? Bakit dapat kitang pagkatiwalaan? Dahil hindi katulad ni Miguel, wala akong mapapala sa ganito, sabi ni Roberto. Ang buhay ko ay nasira na. Gusto ko lang na malaman mo ang katotohanan at maging ligtas ka. Sa sandaling iyon, ang tunog ng mga hakbang na lumalapit ay nagpahinto sa pag-uusap. Tumalikod si Marikit para makita si Miguel na lumilitaw mula sa mga anino, ang kanyang mukha ay isang paghahalo ng pag-aalala at determinasyon. Lumayo ka sa kanya, Roberto, sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay puno ng galit na bahagyang napipigilan. Ngumiti si Roberto, tila hindi gulat sa paglitaw ni Miguel. Ah, ang taong inaasahan. Pumunta ka ba para patahimikin ako, dating kaibigan? Umurong si Marikit, naharangang sa pagitan ng dalawang lalaki. Paano mo nalaman na nandito ako? Tanong niya kay Miguel. Sinundan kita, inamin ni Miguel.
Pasensya na, pero pagkatapos ng lahat ng nangyari, nag-aalala ako. At mukhang tama ako na mag-alala. Nakikita mo, marikit, pakikialam ni Roberto. Palaging nagkokontrol, palaging nagmamanipula. Ito ba ang gusto mo sa iyong buhay? Gumawa si Miguel ng isang hakbang papunta sa harap. Huwag kang makinig sa kanya, marikit. Si Roberto ay palaging naging isang master ng manipulasyon. Ang mga larawang iyon, ang mga dokumentong iyon, lahat ay peke. Peke, tumawa si Roberto. Bakit hindi mo sabihin sa kanya ang katotohanan, Miguel? Bakit hindi mo sabihin sa kanya kung ano ang talagang nangyari ng gabing iyon? Tumingin si Marikit mula sa isang lalaki hanggang sa isa pa, ang kanyang isipan ay isang pag-ikot ng pagkalito at pag-aalinlangan. Sino ang dapat niyang paniwalaan? Sino ang nagsasabi ng katotohanan? Tama na, sabi niya sa wakas, ang kanyang boses ay nanginginig pero matatag. Gusto ko ang katotohanan. Ang buong katotohanan. Ngayon na. Ang katahimikan ay bumagsak sa parke, naputol lamang ng malayong tunog ng trapiko sa gabi. Nagtitigan sina Miguel at Roberto, mga taon ng kasaysayan at mga sikreto na bumibigat sa pagitan nila. Mabuti, sabi ni Miguel sa wakas, ang kanyang boses ay pagod pero determinado. Oras na para malaman mo ang lahat. Pero hindi dito. Umuwi na tayo, Marikit. Sasabihin ko sa iyo ang lahat ng nangyari ng gabing iyon, at kung bakit si Roberto ay sobrang determinado na wasakin tayo. Gumawa si Roberto ng isang hakbang papunta sa harap, ang kanyang kamay ay gumagalaw patungo sa kanyang bulsa. Hindi kayo pupunta sa kahit saan hanggang sa day. Pero ang kanyang mga salita ay naputol ng tunog ng mga sirena na lumalapit. Mga ilaw ng pulisya ay biglang nagliwanag sa parke. Ano ang ginawa mo? Galit na sabi ni Roberto kay Miguel. Simpleng umiling si Miguel. Hindi ako yon. Pero mukhang naabutan ka na ng iyong nakaraan, Roberto. Habang ang mga kotse ng pulisya ay tumitigil sa malapit at ang mga opisyal ay nagsisimulang lumapit, natagpuan ni Marikit ang kanyang sarili sa gitna ng isang eksena na tila kinuha mula sa isang pelikula. Ang kanyang nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap ay tila nagkukumperensya sa mahalagang sandaling ito. Ang mga ilaw ng mga patrol car ay nagliliwanag sa parke, na lumilikha ng isang surreal na eksena. Si Marikit, naguguluhan, ay pinapanood kung paano maingat na lumalapit ang mga opisyal, ang kanilang mga kamay ay malapit sa kanilang mga baril. Roberto Santos, sigaw ng isa sa mga opisyal. Ikaw ay inaresto dahil sa paglabag sa iyong parole at bagong kaso ng pandaraya. Si Roberto, napapaligiran, tumingin ng parang baliw sa kanyang paligid, naghahanap ng isang labasan. Ang kanyang mga mata ay natuon kay Marikit, at sa isang sandali, tila isinaalang-alang niya na gamitin siya bilang kalasad. Si Miguel, na inaasahan ang kanyang mga intensyon, mabilis na pumagitna sa kanila. Tapos na, Roberto, sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay matatag pero pagod. Oras na para magbayad ka para sa lahat ng ginawa mo. Sa isang ungol ng frustrasyon, itinaas ni Roberto ang kanyang mga kamay bilang tanda ng pagsuko. Habang kinakapusasan siya ng mga opisyal, sumigaw siya kay Marikit, huwag kang magtiwala sa kanya. Lahat ng sinabi ko sa iyo ay totoo. Si Marikit, overwhelmed sa mga pangyayari, ay bahagyang nahilo. Malumanay siyang sinuportahan ni Miguel sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang braso, ang kanyang pagdampi ay nagbabalik sa kanya sa realidad. Ayos ka lang ba? Tanong niya, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Mahina na tumango si Marikit, hindi makapagsalita. Pinanood niya sa katahimikan kung paano dinala ng pulis si Roberto, ang mga sirena ay unti-unting lumalayo hanggang ang parke ay muling naging tahimik. Marikit, malumanay na sabi ni Miguel, alam kong marami kang mga tanong. At ipinangangako kong sasagutin ko ang lahat ng mga ito. Pero hindi dito. Umuwi na tayo kung saan maaari tayong mag-usap ng tahimik. Pagkatapos ng isang sandali ng pag-aalinlangan, tumango si Marikit. CJ. Ang biyahe ng kotse patungo sa mansyon ng mga Reyes ay tahimik, bawat isa ay nalulubog sa sarili nilang mga iniisip. Nang makarating sila, ginabayan ni Miguel si Marikit sa kanyang pag-aaral, isang komportableng silid na puno ng mga libro at mga alaala ng pamilya. Umupo ka, pakiusap, sabi ni Miguel, isinasaad ang isang komportableng upuan. Siya ay nanatiling nakatayo, nervously na naglalakad sa harap ng patay na fireplace. Bago ako magsimula, gusto kong malaman mo na lahat ng sasabihin ko sa iyo ay ang ganap na katotohanan. Wala nang mga sikreto, wala nang mga kalahating katotohanan.
Umayo si Marikit sa upuan, naghahanda para sa kung ano ang darating. Nakikinig ako. Huminga ng malalim si Miguel. Nang gabing nawala ka, talagang nakikipagnegosasyon ako ng isang mahalagang kasunduan. Pero hindi ito kung ano ang pinapaniwala sa iyo ni Roberto. Nagsasara kami ng isang kasunduan para palawakin ang kumpanya sa internasyonal na antas. Si Roberto ay aking kasosyo noon at siya ay may ibang mga plano. Anong klaseng mga plano? Tanong ni Marikit na intriga. Gusto ni Roberto na gamitin ang expansion bilang isang cover para sa mga iligal na aktibidad. Droga trafficking, paghuhugas ng pera, mga bagay na tumutol akong ganap na makilahok. Nagkaroon kami ng matinding away ng gabing iyon. Nagbanta siyang ilantad ako, wasakin ako kung hindi ako makikipagtulungan. Tumigil si Miguel, ang kanyang mukha ay isang maskara ng sakit at pagsisisi. Sobrang nalubog ako sa away na yon, sobrang nag-aalala tungkol sa hinaharap ng kumpanya, na hindi ko napansin na tumakas ka mula sa iyong kwarto. Kumulot ang noo ni Marikit, sinusubukang alalahanin. Tumakas ako. Bakit ko gagawin yon? Dahil narinig mo kaming nag-aaway, sagot ni Miguel, ang kanyang boses ay bahagyang nababasag. Sinabi sa amin ng yaya pagkatapos na nakita kanyang lumabas sa hardin, mukhang natatakot sa mga sigawan. Nang mapagtanto namin, huli na ang lahat. Ang mga luha ay nagsimulang mabuo sa mga mata ni Marikit. Mga fragment ng alaala, malabo at malayo, ay nagsisimulang lumabas sa kanyang isipan. Naalala kong takot ako. At pagkatapos kadiliman. Lumuhod si Miguel sa harap niya, kinukuha ang kanyang mga kamay sa kanyang mga kamay. Sinamantala ni Roberto ang pagkalito. Siya dinukot kanya, Marikit. Hindi para iligtas ka, tulad ng pinapaniwala niya sa iyo, kundi para i-blackmail ako. Gusto niyang tanggapin ko ang kanyang mga kondisyon, na maisangkot ako sa kanyang madudumi na negosyo kapalit ng iyong kaligtasan. Pero, ang mga larawang ipinakita niya sa akin. Simula ni Marikit. Pinamanipula, putol ni Miguel. Si Roberto ay palaging magaling sa teknolohiya. Nilikha niya ang mga imahe na yon para suportahan ang kanyang bersyon ng kwento. Pinoproseso ni Marikit ang bawat salita, bawat revelasyon. Ang kanyang mundo, na dati pang ang tumitindig, ngayon ay tila bumagsak at muling itinatayo sa bawat bagong piraso ng impormasyon. Bakit hindi mo ako natagpuan ng mas maaga? Tanong niya, ang kanyang boses ay halos pabulong. Ibinaba ni Miguel ang kanyang tingin, ang pagkakasala ay malinaw sa kanyang mukha. Sinubukan ko, Marikit. Kumuha ako ng mga pinakamahuhusay na investigador, nag-alok ng mga gantimpala, ginawa ko ang lahat para matagpuan ka. Pero si Roberto ay matalino. Itinago ka niya, inililipat ka sa isang lugar patungo sa isa pa. At nang sa wakas ay malapit ko nang matagpuan ka, iniwan ka niya sa ampunan na yon, binubura ang lahat ng bakas. At bakit ngayon? Bakit nagpa siya si Roberto na ihayag ang lahat ng ito ngayon? Paghihiganti, simpleng sagot ni Miguel. Nang natuklasan ko ang kanyang mga iligal na aktibidad at nilantad siya, nawala ang lahat kay Roberto. Ang kanyang kalayaan, ang kanyang kayamanan, ang kanyang reputasyon. Sumumpa siyang maghihiganti siya, na kukunin niya sa akin ang pinakamamahal ko. At nang lumabas siya sa bilangguan at natuklasan na natagpuan kita, nagpasya siyang gamitin ang katotohanan bilang isang sandata, kinumpleto ni Marikit, sa wakas ay nauunawaan. Tumango si Miguel. Sa pamamagitan ng pagmamanipula ng mga katotohanan, pagbabaluktot ng katotohanan, umaasa siyang ilalayo ka sa akin magpakailanman. Ito ang kanyang huling paghihiganti. Isang mabigat na katahimikan ang bumagsak sa silid. Nakatitig si Marikit sa apoy na sinindihan ni Miguel sa fireplace, ang kanyang isipan ay nagpoproseso ng lahat ng natutunan niya. Marikit, malumanay na sabi ni Miguel, alam kong marami itong i-absorb. At mauunawaan ko kung kailangan mo ng oras, kung hindi mo ako mapapatawad sa hindi pagprotekta sa iyo ng gabing iyon. Pero gusto kong malaman mo na minahal kita sa bawat araw mula nang nawala ka, at hindi kailanman, tumigil sa paghahanap sa iyo. Tumingin si Marikit, ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa kay Miguel. Nakita niya sa kanila ang pag-ibig, pagsisisi, at isang tahimik na pakiusap para sa kapatawaran at pag-unawa. Ako ni. Simula ni Marikit, ang kanyang boses ay nanginginig sa pigilin na emosyon. Kailangan ko ng oras para maproseso ang lahat ng ito. Pero sa tingin ko, sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakikita ko ang isang landas pasulong.
Isang landas kung saan siguro, sa paglipas ng panahon at pagsisikap, maaari tayong maging isang pamilya muli. Naramdaman ni Miguel na isang bigat ang nawala sa kanyang mga balikat. Hindi ito isang ganap na kapatawaran, hindi ito isang agarang pagbabati, pero ito ay pag-asa. At sa ngayon, iyon ay higit pa sa sapat. Salamat, simpleng sabi niya, malumanay na pinapisil ang mga kamay ni Marikit. Habang marahang nagliliyab ang apoy sa fireplace, nanatili sa katahimikan ang ama at anak, bawat isa ay nagmumuni-muni sa hinaharap na nasa harapan nila. Isang hindi siguradong hinaharap, pero isa na, sa unang pagkakataon sa mga taon, ay tila nagniningning sa pangako ng paggaling at pag-ibig. Ang mga araw na sumunod sa gabi ng mga revelasyon, ay naging isang pag-ikot ng emosyon para kina Marikit at Miguel. Pareho silang nagnanavigate sa isang hindi kilalang teritoryo, sinusubukang muling itayo ang isang relasyon na brutalang naputol mga taon na ang nakalipas. Nagpasya si Marikit na mag-time off mula sa kanyang trabaho sa supermarket para maproseso ang lahat ng natutunan niya. Si Miguel, iginagalang ang kanyang espasyo, pero sabik na muling maiugnay, nag-alok na manatili siya sa family mansion. Hindi mo kailangang gawin ito kung hindi ka komportable, tinitiyak niya. Pero nandoon pa rin ang iyong dating silid, eksaktong kung paano mo ito iniwan. At maraming espasyo kung gusto mo ng ibang silid. Pagkatapos isaalang-alang, tinanggap ni Marikit. Ang pagpasok sa mansion ng mga Reyes ay parang pagdaan sa isang portal sa oras. Mga larawan ng pamilya ay nagpapaganda sa mga dingding, kinukondisyon ang mga masayang sandali ng isang nakaraan na tila kabilang sa ibang buhay. Ang kanyang dating silid ay isang santuwaryo ng mga alaala, stuffed toys, mga pambatang libro, at isang koleksyon ng mga manika na agad na nagigising ng mga etyo ng alaala sa kanyang isipan. Pwede ba, tanong niya, itinuturo ang isang porcelain na manika na may asul na damit. Tumango si Miguel na sasabi. Siyempre. Ito ang paborito mo. Tinatawag mo siyang bituin. Kinuha ni Marikit ang manika sa kanyang mga kamay, malumanay na hinahaplos ang buhok nitong blonde. Bigla, isang malinaw na alaala ang tumama sa kanya. Ang kanyang ika-6 na kaarawan. Pumasok si Miguel sa silid na may malaking package na nakabalot sa makinang na papel. Maligayang kaarawan, prinsesa, sabi niya, ang kanyang mukha ay naiilawan ng isang ngiti. Binuksan ni Marikit ang regalo ng may sigla, inihahayag ang magandang porcelain na manika. Perpekto ito, ite. Salamat. Ang mga luha ay nagsimulang tumulo sa mga pisngi ni Marikit. Naaalala ko ito, bulong niya. Naaalala ko ang araw na ito. Si Miguel, na antig, lumapit pero tumigil, hindi sigurado kung dapat niyang yakapin siya. Si Marikit, gayunpaman, ay sinara ang distansya sa pagitan nila at lumulubog sa kanyang mga braso, malumanay na humihikbi. Naging linggo ang mga araw, at unti-unti, sina Marikit at Miguel ay nagsimulang muling itayo ang kanilang relasyon. Nagbabahagi sila ng mga pagkain, tumitingin sa mga lumang album ng larawan, at si Miguel ay nagkukwento ng mga kwento ng kanyang pagkabata, tumutulong sa kanya na punan ang mga blangko sa kanyang alaala. Isang hapon, habang naglalakad sila sa hardin, tumigil si Marikit sa harap ng isang magandang rosal. Itinanim ng iyong ina ang mga ito, paliwanag ni Miguel. Sinabi niya na bawat rosas ay kumakatawan sa isang taon ng aming pag-ibig. Malumanay na hinawakan ni Marikit ang isang talulot. Sana nakilala ko siya ng mas mabuti. Sobrang ipagmamalaki ka niya, sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Nang malakas at matapang na babae na naging ikaw. Ngumiti si Marikit, nagpapasalamat sa kanyang mga salita. Kwento mo pa sa akin tungkol sa kanya. At kaya, nakaupo sa isang bangko sa hardin, nagbahagi si Miguel ng mga kwento tungkol kay Teresa, ang nakakahawang tawa niya, ang kanyang pasyon para sa arkitektura, ang kanyang walang kondisyong pag-ibig para sa kanyang pamilya. Samantala, sa bilangguan, hinarap ni Roberto Santos ang mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Nabigo ang kanyang plano ng paghihiganti, at ngayon ay nahaharap siya sa isang mahabang sentensya para sa kanyang mga bagong krimen. Isang araw, nakatanggap siya ng hindi inaasahang bisita. Pumasok si Marikit sa visitors area, ang kanyang mukha ay isang maskara ng determinasyon. Pumunta ka ba para magalak? Tanong ni Roberto ng may kapaitan. Umiling si Marikit. Pumunta ako para sabihin sa iyo na pinapatawad kita. Tumingin si Roberto sa kanya, nagulat. Ano? Hindi ko ito ginagawa para sa iyo, ipinagpatuloy ni Marikit. Ginagawa ko ito para sa akin. Dahil ang pagdadala ng galit at galit na ito ay nasasaktan lamang ako.
Kaya pinapatawad kita at sa pamamagitan nito, isinasara ko ang kabanatang ito ng aking buhay. Nang hindi naghihintay ng sagot, tumayo si Marikit at lumabas, iniwan si Roberto na namangha at, sa unang pagkakataon sa mga taon, tunay na nagsisisi. Pabalik sa mansyon ng mga Reyes, natagpuan ni Marikit si Miguel sa kanyang pag-aaral, nagsusuri ng ilang dokumento. "Kumusta ang pakikipagkita mo?" tanong niya, nag-aalala. Ngumiti si Marikit, nakakaramdam na parang may bigat na nawala sa kanyang mga balikat. "Mabuti. Sa tingin ko ay maaari kong iwan ang nakaraan at mag-focus sa hinaharap." Tumango si Miguel, ipinagmamalaki ang lakas ng kanyang anak. "At paano mo nakikita ang hinaharap na yon?" Nag-isip si Marikit ng isang sandali. "Iba. Kapana-panabik. Gusto kong malaman pa ang tungkol sa family business, siguro pag-aralan ang business administration. At gusto kong magtrabaho tayo dito ng magkasama." Nagliwanag ang mga mata ni Miguel sa galak at pagmamalaki. "Gustong-gusto ko yon, Marikit. Higit pa sa inaakala mo." Sa sandaling iyon, ang tunog ng piano ay umabot mula sa sala. Tumingin si Marikit kay Miguel, nagulat. "Sino ang tumutugtog?" Misteryosong ngumiti si Miguel. "Bakit hindi ka pumunta para tingnan?" Naintriga, nagtungo si Marikit sa sala. Doon, nakaupo sa harap ng lumang piano, ay ang dating yaya niya, si Perla, na tumutugtog ng isang pamilyar na melodya. "Perla," bulalas ni Marikit, tumatakbo para yakapin siya. Ngumiti ang matanda, mga luha ng galak sa kanyang mga mata. "Ang aking mahal na anak. Gaano ka na lumaki?" "Naaalala mo siya?" tanong ni Miguel na sumunod kay Marikit. Tumango si Marikit, nasasabi. "Mga fragment." Pero ang kanyang boses, ang kanyang mukha, makikilala ko ang mga ito kahit saan. "Si Perla ay kasama namin mula nang ipinanganak ka," paliwanag ni Miguel. "Naisip ko na maganda kung magkita kayo muli." Habang nagsimulang tumugtog si Perla ng isa pang melodya, umupo si Marikit sa tabi niya sa piano bench. Ang kanyang mga daliri, ginagabayan ng isang muscle memory na akala niya ay nawala na, ay nagsimulang gumalaw sa mga key, sumasali sa melodya. Pinanood ni Miguel ang eksena, ang kanyang puso ay umaapaw sa pag-ibig at pasasalamat. Pagkatapos ng mga taon ng kadiliman at paghihiwalay, sa wakas ay bumalik ang liwanag sa bahay ng mga Reyes. Habang pumupuno ang musika sa bahay, naramdaman ni Marikit na ang mga huling piraso ng kanyang pagkakakilanlan ay nagsisimulang magkakabit-kabit. Hindi na siya si Marikit lamang, ang ulila mula sa supermarket, o si Ligaya, ang nawawalang bata. Siya ay pareho at higit pa, isang malakas na babae, matatag, hinubog ng mga pagsubok ng nakaraan, ngunit nakatingin sa hinaharap. Naging buwan ang mga linggo, at ang buhay sa mansyon ng mga Reyes ay nakahanap ng bagong ritmo. Si Marikit, determinadong maintindihan ang family business, ay nagsimulang samahan si Miguel sa opisina. Ang kanyang sariwang pananaw at karanasan sa pagtatrabaho sa supermarket ay nagdala ng mga makabagong ideya na nagbigay ng bagong buhay sa kumpanya. Isang hapon, habang nagsusuri sila ng ilang ulat sa pag-aaral, napansin ni Miguel na nadidistract si Marikit, nakatingin sa bintana na may pag-isip na ekspresyon. "Ano ang nangyayari, mahal?" tanong niya, nag-aalala. Humarap si Marikit sa kanya, isang paghahalo ng emosyon at kaba sa kanyang mukha. "Nag-iisip ako, sa tingin mo ba ay maaari nating gamitin ang mga resources ng kumpanya para tulungan ang ibang mga bata na tulad ko? Mga batang nawalan ng kanilang mga pamilya o nangangailangan ng isang tahanan." Naramdaman ni Miguel na ang kanyang puso ay lumalakas sa pagmamalaki. "Sa tingin ko ay isang napakagandang ideya yan. Sa katunayan, ano kaya kung gumawa tayo ng isang foundation? Maaari nating tawaging Ligaya Foundation, bilang parangal sa batang ikaw noon at sa lahat ng mga batang nangangailangan ng tulong." Nagliwanag ang mga mata ni Marikit sa sigla. "Maaari tayong magbigay ng edukasyon, medikal na pangangalaga, kahit tulong sa mga proseso ng pag-aampon. At siguro ay maaari tayong magsimula sa pamamagitan ng pag-renovate ng ampunan kung saan ako lumaki." "Tama yan," tumango si Miguel. "At sa tingin ko ay sobrang ipagmamalaki ka ng iyong ina para dito." Ngumiti si Marikit, isang paghahalo ng galak at pangungulila sa kanyang ekspresyon. Sana nandito siya para makita ito. Nandito siya, malumanay na sabi ni Miguel, inilalagay ang kamay sa puso ni Marikit. "Sa bawat desisyon na ginagawa mo, sa bawat akto ng kabutihan, nakikita ko ang marami sa kanya sayo.
Naantig, niyakap ni Marikit ang kanyang ama, pinapayagan ang kanyang sarili na ganap na madama ang pag-ibig at koneksyon na matagal nang ipinagkait sa kanya. Ang mga sumunod na buwan ay isang pag-ikot ng aktibidad. Ang Ligaya Foundation ay naging realidad, at sa madaling panahon ay nagsimulang gumawa ng tunay na pagkakaiba sa buhay ng mga batang nangangailangan. Inilubog ni Marikit ang kanyang sarili sa trabaho, naghahanap ng layunin at pasyon na hindi pa niya naranasan dati. Isang taon pagkatapos ng kanilang muling pagkikita, binisita ni na Miguel at Marikit ang ampunan kung saan siya lumaki. Pero sa pagkakataong ito, hindi ito isang malungkot na pagbisita sa nakaraan, kundi isang sulyap sa hinaharap. Ang gusali na dating napabayaan, ngayon ay nagliliwanag sa bagong pintura. Ang mga bakuran, dating hindi maayos, ngayon ay puno ng mga laro at tawa ng mga bata. Habang nilibot nila ang na-renovate na mga pasilidad, napansin ni Marikit ang isang maliit na batang babae na nakaupo mag-isa sa isang sulok ng bakuran, yumayakap sa isang luma at gasgas na teddy bear. May isang bagay sa malungkot na tingin ng bata na tumama sa isang sensitibong parte ni Marikit. Lumapit siya at lumuhod sa tabi ng bata. "Kumusta?" malumanay niyang sabi. "Ano ang pangalan mo?" Tumingin ang bata sa kanya na may malalaking kulay kayumangging mata. "Bituin," mahiyaing sagot niya. "Napakagandang pangalan, Bituin," ngumiti si Marikit. "Alam mo ba? Dito rin ako tumira noong ako ay maliit pa." Lumaking mabuti ang mga mata ni Bituin sa gulat. "Talaga? At nakahanap ka ba ng pamilya?" Tumango si Marikit, tumingin kay Miguel na pinapanood ang eksena na may emosyon. "Nakahanap ako. At alam kong makakahanap ka rin." Habang nakikipag-usap si Marikit kay Bituin, naramdaman ni Miguel ang isang alon ng pag-ibig at pagmamalaki na halos nakakagulat sa kanya. Ang makita ang kanyang anak na nakaranas ng napakaraming pagdurusa, inilalahad ang kanyang kamay para tulungan ang iba, ay higit pa sa inaasahan niya kailanman. Nang gabing iyon, pabalik sa mansyon, natagpuan ni Marikit si Miguel sa hardin, nagmumuni-muni sa mga bituin. "Itay," sabi niya, ang salita ay bago pa rin pero mas natural na sa kanyang mga labi. Tumalikod si Miguel, ngumingiti. "Mahal, nag-iisip ako tungkol kay Bituin at sa lahat ng mga bata sa ampunan. Iniisip ko kung maaari nating isaalang-alang ang pag-aampon." Tiningnan siya ni Miguel, nagulat pero naantig. "Sigurado ka ba? Malaking responsibilidad ito." Tumango si Marikit, determinado. "Alam ko. Pero pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan natin, pagkatapos ng lahat ng natutunan ko tungkol sa pag-ibig at pamilya, pakiramdam ko ito ang tama. Gusto kong bigyan ang isang bata ng tahanan na nawala sa akin at nabawi ko." Niyakap ni Miguel ang kanyang anak, mga luha ng galak sa kanyang mga mata. "Sa tingin ko ikaw ang pinakamatatag at mapagmalasakit na taong kilala ko. At kung ito ang gusto mo, susuportahan kita." Habang nagyayakapan sila sa ilalim ng mabituin na langit, naramdaman ni Marikit ang isang kapayapaan na hindi pa niya naranasan. Mahaba at mahirap ang daan, puno ng sakit at kawalan. Pero dito, sa sandaling ito, kasama ang kanyang ama sa kanyang tabi, at ang hinaharap na puno ng posibilidad, alam ni Marikit na sa wakas ay natagpuan niya ang kanyang lugar sa mundo. Hindi nagtatapos dito ang kwento ng mga Reyes. Sa katunayan, sa maraming paraan, ito ay nagsisimula pa lamang. Sa bawat araw, sa bawat gawa ng pag-ibig at kabutihan, sinusulat nila ang isang bagong kabanata, isa na puno ng pag-asa, pagpapatawad, at ang nagbabagong kapangyarihan ng pag-ibig ng pamilya. At habang bumabalot ang gabi sa mansyon ng mga Reyes, nanatili ang ama at anak sa hardin, nagmumuni-muni sa mga bituin at nanaginip tungkol sa maliwanag na hinaharap na naghihintay sa kanila.